Isang mapagpalang araw sa ating mga kayanggaw at mga kabangers. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aming kakaibang kwento na nangyari sa aming probinsya sa Aklan. Itatago ko na lamang ang mga tunay na pangalan ng aking mga mababanggit para na rin sa kanilang kaligtasan at pribadong buhay. Binatilyo pa lang ako noon. Tahimik lang ang buhay namin mga taga-baryo nang dumating ang isang matandang lalaki na kung tawagin namin siya ay Mamputol. Putol kasi ang hintuturo niyang daliri sa kanang kamay. Mahirap basahin ang takbo ng isip ni Mamputol, kaya ni isa sa amin hindi agad malaman kung ano ba talaga ang pakay niya sa lugar namin. Hanggang sa isang araw, biglang nagbago ang lahat. Ang dating payapang lugar ay nabalot ng kababalaghan at takot. Dahil ang mga nilalang na inakala naming matagal nang wala ay biglang nagpakita at naghasik ng kaguluhan. Ako po si Jules. Samahan niyo po kung subaybayan ang aking kakatuwang kwento. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ay maaari mo bang pindutin ang bell icon upang madali kang ma-notify sa aming mga upload? Kung sakali namang nagustuhan mo ang kwento ngayong araw, makipagtalakayan sa ating comment section sa ating mga kapwa kabangers at kayanggaw. Kung bago ka naman sa aming channel, pindutin ang subscribe button para sa mas marami pang kwentong dapat abangan. Ang iyong munting suporta ay malaki na ang may tutulong sa channel para makapagpatuloy kami sa paghahatid ng mga kwento. Maraming salamat po. Muli, ito ang ating kwento. Ang dami mong sinasabi, yung mukha mo'y parang malambot na tae. Huwag kang magpanggap na matigas, hindi bagay sa'yo mag-angas. Tingnan mo mukha mo, buhay ka pa, para ka ng inaagnas. Kung ako inaagnas, ikaw naman nabubulok. Yung mukha mo parang pinaglihi sa pambihirang utot. Isa kang lihitimong supot, daig mo pa lolo ko kasi nauna ka nang napanot. Huwag kang magpanggap na biyasa kang tumugma kasi hindi ako bibilip sa mga kagaya mong bilasa ang muka. Hoy Ilyas, isa kang ungas, sigaw ka ng sigaw, naamoy ko na ang iyong singaw. Kailan ka ba huling nag-toothbrush? Hininga mo parang inidorong hindi nag-flush. Lumayo ka nga ng bahagya. Kung mukha ko bilasa, yung mukha mo mukhang binaha. Hoy Romel, forever ka ng single. Ang magkakagusto lang sa'yo ay si Manang Sabel. Huwag kang masyadong mapapel. Yung pagiging filingero mo, pwede mo nang itigil. Mukha ko, ayos lang bahain. Yung mukha mo naman, ang sarap gibain. Lakas ng loob mo sa tugmaan ako'y tapatan. Antok nga, hindi mo kayang labanan. Madalas mo pang tulugan. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Yang mukha mo para kang sinuka. Kahit na ano pa ang sabihin mo, hindi ako matitinag. Hindi ako magpapatalo sa taong nabuo gamit lang ang libag. Elias, tayo ay magkaibigan, pero sa tugmaan, tayo ay magkalaban. At sa kahit saan pang tunggalian, hindi kita aatrasan. Bawat hinabing letra, katumbas nito ay kanyon sa gera. Mga hinabing salita, katumbas nito ang mga armas na pandigma. Kaya kung babutuin mo lang ako ng mga banat na malamya, para ka lang sumusuntok nang hindi tumatama. Ang lakas ng loob mong gamitin ang konsepto ng digmaan, pero ang totoo, wala kang naiintindihan. Hindi mo alam ang tunay na puso ng pakikipaglaban. Hindi ito tungkol sa kung anong katumbas ng bawat sandata, at hindi rin ito tungkol sa kung gaano karaming suntok ang tumatama. Ang tunay na digmaan ay labanan ng pinaglalaban, labanan ng layunin at pinagmulan. Hindi lang ito basta labanan ng lakas, hindi lang basta payabangan ng armas. Ito ay paramihan ng dahilan, pabigatan ng pasan. Hindi ito sigawan at paangasan. Ang digmaan ay isang kahon na kung saan lahat ng nasa loob ay nakasilip sa kamatayan. Kaya itigil mo na yung kahibangan. Wala kang karapatang gamitin ang konsepto ng digmaan kung hindi mo nauunawaan. Puro ka lang kayabangan. Ang taong nagtataglay ng totoong katapangan ay ang mga taong patuloy na sumusuntok kahit walang tinatamaan. Kasi ang mga taong yon ay ang mga taong tunay na lumalaban. Nagulat na lang kami nang biglang umalis si Elias matapos niyang bitiwan ng mabibigat na linyahan, Kabanong. Nakita ko sa mukha niya ang biglang pagbabago ng kanyang mood. Sinubukan kong sundan si Elias pero hindi na siya nagpapigil. Binalikan ko na lang si Romel sa ilog na patawa-tawa pa.
Anong problema nun? Bakit nag-walkout yun? Pikunin ng putya. Hindi pala kaya makipagsabayan sa akin eh. Ano? Panalo na ako doon, no? Nasaan na yung pusta? Walang panalo. Ha? Anong panalo? Nag-walkout oh. Kita mo naman. Ang rules, dapat 10-10 linya. Hindi naman kayo umabot dun eh. Kaya bakit ako magkakaroon ng husga sa inyo? Kaya walang panalo. Hindi nasunod yung rules. Maliwanag naman na umatras na siya eh. Akin na yung pusta. Baliktaya lang. Ito talaga mukhang pera. Baka nakakalimutan mo na parte lang yun ng training natin. Nilagyan lang natin ng pusta para mas mainit at mas magaganda ang batuhan. Ginawa natin yun para pagandaan ang laban nyo sa Maynila. Pambira naman oh. Oo na. Pero ako talaga panalo doon ha. Lamang ka na sa mga naunang linya mo. Pero sobrang bigat ng huli ni Elias. Kaya kung ako tatanungin, mas malalim yung kanya. Tingin ko kung di siya umalis, mahihirapan ka na makaahon sa mga sinabi niya eh. Oo nga eh. Ang lalim. Ramdam ko yung emosyon niya kanina pre. Ano bang sinabi ko? May mali ba sa sinabi ko para magkaganon siya? Pre, digmaan. Gumamit ka ng konsepto ng digmaan. Alam mo naman na yung tatay niya, di ba? Namatay sa gera nung nakaraang taon. Ay, oo nga pala. Gagi. Nawala sa isipan ko. Hindi ko pala dapat ginamit yung ganong konsepto. Mali ako. Di bale, kakausapin ko siya. Wag na muna pare. Hayaan na muna natin siyang lumamig. Hayaan na muna natin siyang magluksa. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-move on sa tatay niya eh. Huwag kang maglala. Alam naman ni Elias na hindi mo intensyon yun. Kung sa akin din nangyari yun eh, malulungkot din talaga ako. Lalo na kung malapit talaga ako sa tatay ko. Buti na nga lang yung tatay ko, hindi ko na nakilala eh. Mabuti na lang iniwan niya kami kasi baka nabalibag ko siya ngayon sa pambababae niya. Pero naalala mo ba yung narinig natin sa bahay ni Elias? Yung nag-usap yung nanay at mga tiyahin at tiyuhin niya? Alin? Yung hindi normal yung pagkamatay ng mga sundalo sa pinasok nilang gera? Yung parang hindi naman daw gera nangyari. Kasi di ba, chismis ng iba, yung mga bangkay ng mga sundalong na-recover eh, walang tama ng bala. Puro mahabang hiwa. Parang mga kalmot. Ah, gets. Yan yung sinasabi ng isa niyang tiyahin na baka hindi naman daw talaga namatay yung mga sundalo dahil sa mga rebelde. Baka raw may mga kakaibang nilalang na nakainkwentro ang mga sundalo. Tingin mo, aswang kaya yung mga yun? Aswang? Hindi ko alam eh. Pero parang nakwento ko kasi yan sa lolo ko. Ang sabi niya, may mga pangyayari daw na ganoon nung araw. May mga kaibigan siyang sundalo na nakadistino sa mga gubat. Ang kwento, may mga nakainkwentro daw silang mga aswang. Pero meron din daw mga aswang na parang tao lang. Kasi hindi naman daw sila inaano eh. Kwento lang yan, di ba? Oo, kwento lang ni lolo. Pero sabi rin kasi ni mama, totoo raw yung mga kwentong yon. Kung sakaling totoo nga, sana wag naman mga aswang yung dumali sa mga sundalo na kasama ng ama ni Elias. Ibig kong sabihin, hindi naman sa sinasabi ko na ayos lang na mga rebelde yung pumaslang sa ama niya. Ang sinasabi ko, kung sakaling aswang, di ba ang hirap namang makuha ang hustisya kung yung mga ganong nilalang ang makakaharap mo? Kung sa bagay, tama ka naman. Ay, kung ano-ano na naman yung napag-uusapan natin. Ang mabuti pa, umuwi na lang muna tayo. Oo, nagugutom na rin kasi ako eh. Gagabi na rin oh. Pero yung mga verse mo ayusin mo. Dapat kasing pulido nung kay Elias. Oo, ako nang bahala doon. Mamaya kakausapin ko rin. Umalis na rin kami sa ilog. Nagiwalay na rin kami ng landas kabanong. Umuwi na lang ako sa bahay at inabutan ko roon ang nakababata kong pinsan na si Daboy. Abalang naglalaro sa bakuran. Napangiti siya nang makita kong nasa labas. Si Daboy na lang ang kasakasama ko sa buhay. Wala na ang mga magulang ko. Maaga silang kinuha ng Panginoon. Ang nagpalaki sa akin, lolo ko na namatay na rin 4 na taon na ang nakalilipas. Si Daboy ay anak ng kapatid ko sa labas. Nang mabuntis siya at nanganak, iniwan niya si Daboy sa akin dahil hindi niya kayang maging ina.
Kaya ngayon, ako ang nagbabantay at nag-aalaga sa bata. Kinakaya ko naman siyang alagaan kahit na nahihirapan ako. Pagtitinda lang kasi ng bagoong ang pinagkakakitaan ko. Sumasideline din ako sa pakikipagtalastasan. Yung tinatawag nilang rap battle. Marunong kasi akong gumawa ng mga tugmaan. Minsan, lumalaban kami sa ibang lugar at yung napapanalunan namin ay nakakatulong sa mga gastusin namin. Kuya, Naku, ang dumi mo na naman. Ano pang ginawa mo? Lumiligid ka ba sa lupa? Para kang basahan ah. nandito po kasi kanina yung mga kalaro ko eh. Naglaro po kasi kami ng takbuhan at gapang-gapang. Ang mabuti pa, maligo ka na at magpalit ng suot. Ako naman magsasaing lang. Ano pong ulamin natin, kuya? Igigisa ko yung natirang bagoong natin. Hahaluan ko ng gulay at tapos... Buong na naman po. Pasensya ka na, Daboy. Wala pa kasing pera si kuya para makabili tayo ng mas masarap na ulam eh. Pero di bale, kapag nabenta ko na lahat ng natitirang bagoong dyan, bibili ako ng lechong manok. Talaga po? Oo naman. Kaya dapat maligo ka na at magpalit ng suot kasi mamaya kakain na tayo. Nagmamadaling kumilo si Daboy. Ramdam na ramdam niya ang saya kahit na bagong na naman ang uulamin namin. Napabuntong hininga na lang ako. Sa isip-isip ko, kung sana natapos ko lang ang pag-aaral ko, baka masarap ang kinakain namin ngayon. Pero hindi man lang ako nakatungtong ng kolehiyo. Dahil noong mga panahong sobrang said ako, bigas ang kailangan ko at hindi diploma. Naging masaya naman ang hapon namin. Pagkatapos kumain, pinauna ko na munang matulog si Daboy. Pagkatapos, lumabas ako ng bahay para dumiskarte ng pera. Wala na kasi talaga akong panggastos. Naubos na ang mga benta ko sa pagkain. Wala na akong pambili ng mga sangkap para gawin ang mga bagoong na bago kong ibebenta. Aling Lisa? Nandiyan po ba kayo? Aling Lisa? Anong kailangan mo? Aling Lisa, manghiram sana ako ng pera eh. Babayaran ko na lang ulit kapag naubos ko ang mga bagoong ko. Manghihiram ka ulit? Opo, pasensya na po talaga. Alam mo, Julius, walang sa-isay ang negosyo mo kung ang kikitain mo pangkain lang at pambayad ng utang. Ang negosyo dapat lumalago. Hindi yung ganun pa rin, walang progreso. Para ka lang ding nagtatrabaho sa isang kumpanya kung ganyan. Ang pagkakaiba lang, wala kang amo, pero may utang ka naman. Kasi, ang hirap eh. Ang hirap umahon. Bala ko din naman na palaguin ang negosyo ko. Kaso, palaging nauudlot. Kasi, inaako mo ang responsibilidad na dapat ay hindi sa'yo. Hanapin mo kasi ang kapatid mo at ibalik mo ang anak niya. Hindi ka uunlad kung meron kang pinapasa na hindi sa'yo. Pero, pamilya na po sa akin si Daboy eh. Ayaw ko na siyang ibalik kasi alam kong pababayaan lang siya ng nanay niya. Kung hindi niyo po ako mapapautang ngayon, maraming salamat na lang po. Mauna na po ako. Magkano bang kailangan mo? Kahit magkano po, kung anong nakaluluwag sa inyo. Anong kahit magkano? Negosyante ka, kaya dapat alam mo kung anong kailangan mo. Ganun po ba? Sige po. 1,000 po. Sasapat na ba yan para makagawa ka ng pambenta mong bagoong? Sasapat na siguro yun. Gawin lang nating 3,000. Pero, ang laki na nun, Aling Lisa. Hindi naman kita aapurahing magbayad eh. Bayaran mo kapag kaya mo na. Bakit po ba ang bait nyo sa akin? Parang hindi kayo nagdadalawang isip na tulungan ako. Kasi, kailangan mo ng tulong. Kailangan pa maraming dahilan para tulungan ka? Iniisip ko kasi kung bakit mabait kayo sa hindi nyo naman kaano-ano. May nagawa ba akong kabutihan sa inyo na hindi ko alam? Wala. Gusto ko lang tulungan ng mga taong nagsisikap at mabubuti. Maraming salamat po. Ingatan mo ang sarili mo, Jules. Balang araw, maraming aasa sa iyo. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ito ang pera. Palaguin mo. Bayaran mo na lang ako kapag kaya mo na. Papasok na ako sa loob, ha? Inaantok na rin ako. Sige po. Maraming salamat po ulit. Napapangiti na lang ako ng mga sandaling yon, Kabanong.
Hindi ko alam kung bakit ganun siya kabait sa akin. Pero ang katulad niya ay itinuturing kong hulog ng langit. Na kahit hindi naman kami talaga malapit sa isa't isa, pakiramdam ko ay totoong nagmamalasakit siya sa akin. Kinabukasan, maaga akong lumabas ng bahay para mamili ng mga sangkap sa gagawin kong bagoong. Habang naglalakad, nakita ko si Elia sa harapan ng bahay nila. Abalang naglilinis ng motor. Elias, Oh, Jules, nagkausap na ba kayo ni Romel? hindi ko pa nga siya nakikita mula kahapon eh. Yung tungkol sa kahapon. Wala yun. Wala naman siya kasalanan dun eh. Sensitive lang talaga ako. Gusto ko lang din namang malaman mo na naiintindihan ka namin ni Romel. Aminado rin naman si Romel na hindi niya pinag-isipan yung konseptong ginamit niya. Ayos lang talaga. Hindi siya issue sa akin. Tsaka, naisip ko lang, kung palagi kong iiwasan na maalala yun, hindi ko rin malalagpasan yung lungkot na dinudulot nun sa akin. Sinasabi mo bang dapat palagi mong nararamdaman para mamanhid ka na lang? Hindi. Ang sinasabi ko, hindi mo malalagpasan ng isang pangit na kabanata kung hindi mo dadaanan. Kaya bilib ako sa'yo eh. Yung huling linya mo kahapon, ang bigat pre. Kung sa contest mo sinabi yon, baka nalaglag mga hurado sa sobrang ganda ng mensahe mo. Wala yun. Hindi naman kami gagaling ni Romel kung hindi mo kami tinuturuan eh. Magagaling na kayo nung tinuruan ko kayo. Ay, siya nga pala. Handa-handa tayo ah. Nabalitaan ko, magagaling daw yung mga tumutugma sa Maynila. Sigurado kapag sumalang tayo ron, palagi nilang babanggitin at mamalitin ang pagiging probinsyano natin. Kaya dapat, handa tayo sa ibabato nila ah. Lalampasuhin ko yung mga Manileño na yan. O paano? Una na ako. Meron pa akong bibilin eh. Bahala na kayo mag-usap ni Romel ah. Nag-appear na lang kaming dalawa at saka naglakad na rin ako palayo kabanong. Pagdating ko ng palengke, ay agad kong pinagkukuha lahat ng kailangan ko. Bumili na rin ako ng lechon manok na pinangako ko kay Daboy. Pauwi na ako noon nang mapansin ko ang isang matandang lalaki na nasa kabilang bangketa. Maayos naman ang kasuotan niya. Tipikal na pormahan ng mga magsasaka, kaya akala ko kasama siya sa mga magsasakang lagi kong nakikita sa kalsadang yun. Pero nakatayo lang siya. Nakatingin sa akin, nakangiti. Akala ko nga nung una, hindi ako ang tinitingnan niya. Nilapitan ko siya. Hindi kasi talaga ako komportable sa kung paano niya ako tingnan. Bakit po kayo nakatingin sa akin? Kilala niyo po ba ako? Ang laki mo na pala. Ang bilis talaga ng panahon. Sino po ba kayo? Pinagmasdan ko ang matandang lalaki mula ulo hanggang paa. Normal naman ang itsura niya. Kulubot na ang balat at puti na rin ang buhok. Wala naman akong nararamdaman na mali sa kanya. Pero hindi ko lang talaga malaman kung paano niya ako nakilala. Teka, sandali lang po. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko eh. Sino po kayo? Ako? Isa akong isinumpang magdusa na saksihan ng mga tao sa paligid ko na unti-unting nawawala. Isang taong pinarusahan dahil sa pagiging makasarili. Isang pilit ng ngiti ang pinakita sa akin na matanda. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako na matinding lungkot sa kung papaano niya ako tiningnan. Para bang nararamdaman ko rin kung anuman ang bigat na pasan-pasan niya. Hindi ko maintindihan kabanong. Naguguluhan ako ng mga sandaling yon. Magsasalita pa sana ako pero naglakad na siya paalis. Nang maisipan ko siyang sundan, bigla na rin siyang nawala. Pare! Uy! Jules! Oh, Romel. Kanina ba kita tinatawag eh? Di mo ba ako naririnig? Ay teka, may sinusundan ka ba? Isang matandang lalaki. Bigla na lang nawala pagliko ko rito eh. Matandang lalaki? Wala naman ako nakita. May kausap ako kanina bago mo ako nakita. Sino ba yun? Hindi ko nga rin alam eh. Pero ang nakapagtataka, para bang kilala niya ako. Sabi niya sa akin, ang laki mo na. Na para bang nagkita na kami nung malit pa ako. Nako, baka pre, ninong mo yun. Di ba gano'n naman ang mga ninong? Nagpapakita lang kapag matanda na.
Teka, bakit mo nga pala ako tinawag? May papabasa lang ako sa iyo maya-maya. May binago kasi ako dun sa mga verse na ginawa ko eh. Oo, sige na. Uuwi na muna ako. Magluluto lang ako ng kakainin namin at saka gagawa na rin ako ng bagoong. Umuwi na lang ako sa bahay namin para asikasuhin ang mga dapat gawin. Halos naubos ang oras ko sa loob pa lang ng bahay namin. Mga bandang 5:00 na ng hapon nang tuluyan na ako makapagpahinga. Tumigil na ako sa pag-aasikaso sa bagoong dahil kinulang na rin ako sa garapon. Daboy, maligo ka na ha. Amoy araw ka na. Kanina ka pa dyan. Maliligo na po ako, kuya. Sandali lang po. Ano ba kasing ginagawa mo dyan sa tapat? Binubungkal mo na naman ba yung lupa dyan? Mauna na ako maligo ha. Pagkatapos ko maligo, ikaw na. Opo, kuya. Nagtungo na ako sa kwarto ko at naghanap ng masusuot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko ang isang kahon na nasa gilid ng lumang aparador namin. Palagi naman yung naroon, pero nung oras na yon, hindi ko alam kung bakit parang napukaw na ng kahon na yun ang atensyon ko. Kinuha ko ang kahon. Maalikabok na ito kaya pinagpagang ko pa ng kaunti. Binuksan ko ang kahon at nakita ko ron ang ilang gamit ni Lolo. Napansin ko ang mga larawan. Larawan nila yon ng lola ko. Napangiti na lang ako. Naalala ko na naman kasi ang masasayang sandali na kasama ko sila. Pero napatingin naman ako sa isa pang larawan na sobrang luma na. Kahit buo pa ito, medyo malabo na rin ang imahe na nakaimprenta doon. Pagtingin ko, isang matandang lalaki ang nakita ko. Hindi yun si Lolo. Si Lolo na nasa larawan, bata pa, binatilyo. Parang mga nasa edad 13 hanggang 15. Sa kaliwa ng matandang lalaki, meron namang 2 batang babae na kaedad lang din ni Lolo. Nung una, hindi ko mamukaan kung sino matandang yon. Bukod sa hindi ko maalala kung saan ko yun nakita, medyo malabo na rin kasi ang imahe. Binalik ko na lang yun sa kahon at saka kumuha na lang ng damit. Kinabukasan, naging abala ko sa paglalako ko ng bagoong. Kasakasama ko si Daboy. Dahil sa kanya, mas lalo kaming nakakarami ng benta. Halos lahat ng kasinang madaraanan namin ay nilalapitan niya at nag-aalok doon. Binubola at kung ano-ano pang sinasabi niya. Mga bandang 3:00, tapos na kami. Naubos ang unang batch ng mga bagoong. Tuwang-tuwa naman si Daboy. Kuya, ang galing ko, di ba? Sabi ko sa iyo eh, kailangan mo lang silang bulayin eh. Oo, magaling ka na. Pero hindi kita pwedeng isama palagi kasi bata ka pa. Ha? Ay, bakit naman po, kuya? Magaling naman ako magbenta. Oo nga, magaling ka. Pero kasi hindi to gawain ng kagaya mo eh. Masyado ka pang bata para isipin ng ibang tao. Bata ka pa lang, pinagtatrabaho na kita. Magiging laman ako ng chismis. Gusto mo ba yon? Ayaw ko po. Ngayon lang kita isasama kasi gusto ko maranasan mo ang ganito. Pero hindi to dapat palagi ah. Huwag ka mag-alala. Dahil marami naman tayong naibenta ngayon, masarap din ang pagkain natin mamayang gabi. Ayos! Yan ang gusto ko. Inilisan na lang namin ang paglalakad hanggang sa makarating na rin kami sa aming baryo. Nakasalubong pa namin si Aling Lisa. Seryoso lang siyang nakatingin sa amin. Ngumiti naman ako sa kanya. Lalagpasan na sana namin siya pero bigla niya akong tinawag. Jules. Bakit po Aling Lisa? Wala. Sige. Maglakad na kayo. Sigurado po kayo? Baka po may gusto kayong sabihin. Umiling na lang siya pero pakiramdam ko talaga meron siyang gustong sabihin pero pinipigilan lang niya. Hindi ko na lang siya ulit kinulit. Ngumiti na lang ako ulit at naglakad na kami ni Daboy. Kuya, nung nakaraan, nakita ko po si Aling Lisa na may kausap na matandang lalaki. Asawa niya po ba yon? Uy, hinaan mo ang boses mo. Baka mamaya may makarinig at maniwala pa sila sa'yo. Walang asawa si Aling Lisa. Matandang dalaga yun. Ikaw kung ano-anong nakikita mo Sa susunod, pagbabawalan na kitang lumabas. Sorry po, kuya.
Sumapit na ang kinagabihan. Himala na medyo tahimik sa baryo namin. Walang nagkakantahan. Walang nagsisigawan na asawang nag-aaway. Higit sa lahat, walang mga nagiinuman sa mga bakuran. Hindi ko alam kung anong meron ng mga sandaling yon. Parang perpektong gabi para sa akin. Pero bandang 12:00 ng gabi, biglang nanakit ang dibdib ko. Hindi ako ganong makahinga. Tapos parang nanginginig din ang tuhod ko. Sa isip-isip ko, baka may sakit na ako na hindi ko alam. Kaya naman naisipan kong lumabas. Pupuntahan ko ang 2 kong kaibigan para humingi ng tulong, pero habang naglalakad ako sa daan, ramdam na ramdam ko na nanghihina ang tuhod ko. Hindi naman ito nangyayari noon. Hindi naman ako nakaranas na parang mamamatay na ako sa panghihina. Kaya naman isang malaking palaisipan para sa akin kung ano ang nangyayari. Tumingin-tingin ako sa paligid. Wala akong mahinga ng tulong. Tulog ang mga tao. Hanggang sa nararamdaman ko na lang na napaupo na ako sa gilid. Pinagpapawisan ako ng malamig. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Para akong nagugutom. Para akong nauuhaw. Ano bang nangyayari? Bakit ganito ako? Maya-maya pa, narinig ko na ang mga yabag ng paa. Kalmadong paglalakad papunta sa akin. Pagtingala ko, nakita ko matandang lalaki na nakausap ko sa harapan ng palengke. Nakangiti siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kilala talaga niya ako. Huwag kang mag-alala, iho. Ang nararanasan mo ngayon ay normal. Sapagkat nagsisimula ng pumaibabaw sa iyong katauhan kung sino ka ba talaga. Ho? Anong sinasabi niyo? Hindi kita maintindihan. Maiintindihan mo rin. Hinawakan niya ako sa balikat. Maya-maya pa nawalan na ako ng malay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nang idilat ko ang mga mata ko, nasa loob na ako ng isang bakuran, naiga sa papag, nasa ilalim ng isang puno. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi yun pamilyar. Parang yun ang unang beses na nakarating ako roon. Paglingon ko sa gilid, naroon na matandang lalaki. Napatingin ako sa kamay niya. Putol lang hintuturo. Kaya sigurado ako na hindi siya ang huli kong nakausap bago ako nawalan ng malay. Mabuti naman at gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Sino po ba kayo talaga? At nasan ako? Huwag kang mag-alala. Narito ko pa rin naman sa baryo. At wala naman akong gagawing masama sa iyo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh. Sino ba talaga kayo? Sino ako? Kilala ako ng iba bilang si Mamputol. Pero ngayon, wala nang nakakakilala sa akin dito sa baryo. Halos lahat kasi ng mga kaibigan ko rito ay patay na. Isa na lang ang natitira. Masungit pa. Anong ginawa mo sa akin? Ba't parang hindi na ako nanghihina? May pinainom akong herbal. Pampabalik ng lakas yun. Hindi naman yung masama. Makakatulong pa nga para makarecover ka kagad. Ano po ba kayo? Albularyo po ba kayo? Albularyo? Masigit pa. Naalala ko yung sinabi nyo nung nasa harapan tayo ng palengke. Ang sabi nyo, pinarusahan ka dahil sa pagiging makasarili. Ano pong ibig niyong sabihin doon? Ngumiti siya na malapad at tumawa ng mahina. Tumingin siya sa malayo't sandaling napailing. Hindi ko mabasa ang takbo ng isip niya. Totoo yan, iha. Pero ang iba pang katotohanan ay hindi pa napapanahon para malaman mo. May ilang araw pa. Malapit na. Ang itinakda ay paparating na. Masyado kayong malalim. Naguguluhan ako sa inyo. Huwag mo na lang munang isipin ang sinasabi ko. Ang mahalaga, bumalik na ang lakas mo. Kapag nangyari ulit yon, inumin mo lang ulit ang herbal. Bibigyan kita ngayon bago ka umuwi. Salamat pero huwag niyo sanang mamasamain ha. Pero ano bang nangyari sa hintuturo ninyo? Bakit po putol? Bigla na lang siyang tumawa ng malakas pero agad din namang nanahimik. Napapakamot na lamang ako sa ulo. Iniisip ko na nabubuang na siya. Itong putol na daliri ko, mahabang kwento ito. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko rin naman sa iyo sa ibang araw. Sige na, umuwi ka na sa inyo at walang kasama ang pamangkin mo.
Tumango na lang ako sa kanya, Kabanong. Pero sa loob-loob ko, nagtataka ako kung papaano niya nalaman na pamangkin ko si Daboy at hindi kapatid. Nahihiwagaan ako sa matandang yun. Pero nagmadali na lang akong maglakad paalis. Hindi naman yun kalayuan sa amin. Pagdating ko sa bahay, nararamdaman ko na parang sobrang gaan ang pakiramdam ko. Napatingin na lang ako sa bote na may lamang herbal. Napapatanong na lang ako sa sarili ko kung ano bang meron sa inumin na yon. Kinabukasan, naitigil ko na muna ang paggawa ng bagoong dahil hindi pa rin dumarating ang mga binili kong garapon. Kaya naman itinuon ko na muna ang atensyon namin sa pagpapraktis ng mga linyahan namin. Nalalapit na rin kasi ang sinalihan naming rap battle sa Maynila. Oh, practice lang to ha, ayusin nyo. Isipin nyo pa rin na totoong kalaban ang nasa harapan ninyo. Ikaw mauna, Elias. Go! Unang banat, unang bitaw. Sabi ko laban ng tugmaan, hindi labanan ng mukhang may singaw. Ito raw ay pagsasanay lang, pero bakit may pangit na nilalang? Bakit ang kalaban ko'y ikaw lang? Kung inakala mong ikaw ay makakalamang, matulog ka na lang. Ayoko matulog. Yung mukha mo, nakakabangungot. Para kang puwet na nakasimangot. Huwag kang masyadong panatag. Kasi sa tagisan na ito'y hindi mo ko matitibag. Makakatikim ka ng balagbag. Walang hirap ibabalibag. Gamit lang ang mga salitang aking pinupukol. Ibabaw kita sa lupa na parang tubol. Oo, ako ang iyong bangungot. Hindi ka magigising sa katotohanang masalimuot. Katotohanang sa ating dalawa ay ako ang mas nakakaangat. Mas may tirang mabigat. Habang ikaw, puro butaw. Malamya, lanta, parang gulay na walang sustansya. Ang mabuti pa, tumawag ka na ng ambulansya. Itong lokong to, hingal na hingal. Itakbo yan sa pinakamalayong ospital. Mga banat ko'y mukha lang walang sustansya. Hindi mo kasi makita ang importansya. Palibasa, ikaw puro... Oo, sandali. Oh, ano ba yun? Bigay na kami oh. Ano ba problema, pre? Nasa momentum na eh. Sandali lang kasi. Meron akong naririnig eh. Napalingon kami sa paligid. Maaliwalas naman. Wala naman kaming nakikitang ibang naroon. Pero meron kaming naririnig na kaluskos na nanggagaling sa kung saan. 4:00 na noon. Nasa gubat kami. Kaya hindi namin maiwasang hindi mag-isip ng kung ano. Sino yan? Pre, doon ko naririnig. Pinuntahan namin ang lugar na itinuro ni Elias. Pagdating namin doon, napadistansya kami nang makitang isang aswang na nangingisay-ngisay. Merong sugat sa leeg. Alam naming aswang yon dahil kakaibang itsura niya. Kahawig niya ang paglalarawan na sinasabi na matatanda. Holy cow! Anong holy cow? Aswang yan. Tumawag tayo sa barangay, dali! Wala kaming sinayang na pagkakataon. Agad naming inireport ang aming nakita. Hindi nagtagal, dinumog na ng tao ang parting yon ng gubat. Maraming nakichismis kaya madali itong kumalat hanggang sa ibang baryo. Kinausap kami ng kapitan namin. Hiningan lang kami ng salaysay tungkol sa aswang. Pagkatapos, lumayo na kami ng bahagya roon. Umupo na lang kami sa gilid habang pinagmamasdan silang nagkakagulo. E di, buhay na naman pala mga aswang. Anong buhay? Kita mo naman napatay na eh. Ang ibig kong sabihin, baka mamaya hindi lang yung nag-iisa. Ang malaking katanungan dyan, sinong pumatay sa aswang na yon? Oo nga no, sino kaya gumawa nun? Napakatapang naman niya kung ganun. Sabi sa akin ni Mama dati, may mga tao talagang kumakalaban sa mga aswang. Yan din ang sabi sa akin ng lolo ko. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, biglang lumitaw si Mang Putol sa gilid. Hindi ko alam kung paano napadpad siya ron. Hindi naman kasi namin siya napansin na naroon. Nagsisimula na muli ang kasamaan. Ho? Ano pong kasamaan ang sinasabi niyo? Kilala mo ba yan? Yan ba yung sinasabi mo nung nakaraan? Oo, siya nga, si Mang Putol. Ang kasamaan ng mga aswang ay nagsisimula na. Kaya kailangan na rin kumilos ng kabutihan.
Ang liwanag ang siyang magiging sandata ng bawat taong nagnanais ng kapayapaan. At para makamit ang kapayapaan, kailangang makumpleto ang liwanag. Nalalapit na ang araw. Hindi po namin maintindihan ang sinasabi niyo eh. Ano po sinasabi niyo, bakit hindi niyo ipaliwanag ng mas mababaw? Mababaw? Hindi matanaw? Paliwanag para may linaw. Kung minsan kailangan maging malalim upang kaisipan ay subukin. Kung hindi pa rin maarok, aba, baka mahina ang tuktok. Hayaan na lang matulog habang ang manok ay tumilaok. Yo! Yes, yo! Nagkatinginan kami magkakaibigan sa sinabing yun ni Mang Putol. Aminin man namin o hindi, ay natuwa kami sa ginawa niya. Hindi kasi namin inaasahan na gagawin niya yun. Pero nagtaka kami kung bakit bigla na lang siyang tumugma. Teka, rapper rin po ba kayo? Hindi naman mga iho. Narinig ko lang kayo na nagtutugmaan. Ayos pala itong si Manong eh, no? Tugmaan tayo minsan. Gustuin ko mang makipagtugmaan sa inyo pero wala na akong oras. May mas mahalaga akong dapat asikasuhin. At yun ay ang mga aswang. Mga aswang? Sandali. Ikaw po ba yung Jules, pumunta ka mamaya sa kung saan kita dinala kahapon. Isama mo ang dalawa mong kaibigan kung gusto mo. O paano? Mauna na ako. Ngumiti lang siya sa amin ng malapad. Hindi na siya nagpaliwanag pa kung bakit kailangan namin magpunta sa bahay niya. Agad na umalis sa matandang lalaki. Naiwang kaming napapaisip. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Nagdadalawang isip ako kung tutuloy kami sa bahay na matanda. Tulala lang ako habang naglilikpit ng pinagkainan namin ni Daboy. Maya-maya lang, bigla ko nalang naramdaman na sumakit na naman ang dibdib ko. Nagiinit din ang mukha ko, pero hindi na ako nanghihina. Nahihirapan lang akong huminga. Hindi na ako nagsayang ng sandali. Kinuha ko kaagad ang herbal na bigay sa akin ni Mang Putol. Uminom ako kaagad at ilang minuto lang nawala na agad ang paninikip ng dibdib ko. Hingal na hingal ako para akong tumakbo na malayo. Kuya, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Ha? Ayos lang naman ako. Huwag ka mag-alala. Ba kuya, palagi ka ng pagod kakatinda ng bagoong kaya ka po nakakaganyan. Mabuti ba po? Magpahinga ka na ngayong gabi. Oo, mabuti pa nga. O ikaw, pumasok ka na rin. Tumangon na lang siya sa akin. Agad din naman siyang umalis. Habang ako, natulala pa ako saglit. Maya-maya, bigla kong naalala si Mang Putol. Hindi ko alam pero parang may kung anong bagay talaga sa kanya na humahatak sa akin. Kaya naman, nang makatulog na si Daboy, ay agad ko naman pinuntahan ng dalawa kong kaibigan. Kagaya ko, nahihiwagaan din siya sa matanda. Kahit gabi na, hindi kami nagdalawang isip na maglakad sa daan. Pagdating namin sa bakuran niya, ay inabutan namin siyang abalang naghahasa ng itak. Nag-alangan pa kaming lumapit ng una. Nang makita niya kami, ay itinigilan niya ang kanyang ginagawa. Lumapit siya sa amin na may sigla. Akala ko hindi na kayo darating eh. Itutulog ko na lang sana. Ano po bang dahilan at bakit niyo kami pinapunta rito? Ang totoo niyan, ikaw lang naman talaga dapat ang nandito. Pero dahil may mga bisita akong darating, mas maganda kung marami tayo. Bisita? Teka, ano ba talaga meron? Interesado kayo sa aswang, hindi ba? Oo, ako interesado. Meron din akong gustong kumpirmahin. Kung meron kang nalalaman sa mga aswang, sabihin mo. Pre, ano bang sinasabi mo? Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa mga aswang? Nung nalaman ko na pwedeng may kinalaman ng mga aswang sa pagkamatay nila Papa at iba pang mga sundalo, narinig ko kasi nitong nakaraan. Usapan pa rin ng mga kamag-anak namin yung nangyari kina Papa eh. Ang hinala ng mga kamag-anak namin, tinatago lang ng mga nakatataasang totoo dahil ayaw nilang mag-isip ng weirdo mga tao. Isa pa, isang kahiyan sa kanila yun. Sandaling mapatunayan na aswang nga ang pumatay sa mga sundalo. Malaki ang tsansa na aswang ang dumali sa mga sundalong sinasabi mo. O paano nangyari yun? Sabihin nyo nga. May mga kakilala ako sa gubat. Sinabi nila sa akin yung huling insidente ng mga aswang na kumalaban sa mga sundalo.
Yun ang huling insidente. Hindi na nasundan. Ibig sabihin, totoo pala talaga sila? Hindi sila pinaslang ng mga rebelde? Mga asong ang pumaslang sa kanila? Hindi na yun makakapanibago para sa akin. Marami nang nangyaring ganyan. Swerte lang ng ibang kasundaluhan kasi nakakataka sila. Pero yung iba, namamatay talaga. Ibig sabihin, marami ng kasong ganyan? Hindi nyo alam kasi hindi namin pinapaalam. Mga hinayupak na aswang yan. Bagiganti ko si Papa. Oo, kalma pre. Hindi natin alam kung gaano sila kadelikado. Kung ang mga sundalo nga napatay nila, tayo pa kayang normal na tao lang. Pero hindi kayo magiging normal kung magkakaroon kayo ng sapat na kaalaman. Anong ibig niyong sabihin? Natigil ang pag-uusap namin nang meron akong marinig na kaluskos. Hindi yun naririnig ng dalawa kong kaibigan. Para kaming dalawa lang ni Mang Putol ang nakakarinig. Hindi ko rin alam kung bakit. Nakita ko na lang na inaabutan kami ni Mang Putol ng tigi-isang itak. Nagtataka namang tinanggap yun ni Elias at Romel. Teka, para saan ito? Magtatagaan kami? Hindi. Gagamitin niyo yan sa mga bisita kong darating. Bisita? Sinasabi niyo bang handa niyo ang sarili ninyo? Nandyan na sila. Nagdikit-dikit kaming tatlo nang marinig na namin ng malinaw yon. Agad na umarangkada ang kaba sa dibdib ko. Pati ang dalawa kong kaibigan ay ganun din ang nararamdaman. Mang Putol, magsabi ka nga ng totoo. Sino ka ba talaga? Bakit sila nandito? Pinapunta mo ba kami rito para tulungan ka makipaglaban? Pinapunta ko lang kayo rito para ipakita sa inyo kung sino ako. Para pagkatiwalaan niyo ako sa lahat ng sasabihin ko mamaya. Ho? Hindi nang tagal, agad na lumapit ang mga aswang sa amin. Pinagtatataga namin sila. Bara-bara lang kaya wala kaming matamaan sa kanila. Pinangunahan kami ng takot kaya wala kaming matinong focus. Natural ang nakabahan. Ang hindi natural ay ang mamatay kayo sa labanan. Tumatawa ka pa talaga? Anong nakakatawa? Bigla na lang siyang lumusob sa mga aswang. Naiwan kaming tatlo na magkakadikit. Namangha kami sa pinapakitang kalakasan at kahusayan ni Mang Putol. Parang sanay na siyang nakikipaglaban sa mga nilalang na yon. Natauhan lang kami nang mapansing papalapit na ang mga aswang sa amin. Nilakasan na lang namin ang kalooban namin. Nakipagsabayan kami sa kanila. Pero dahil meron pa rin pag-aalangan sa kalooban namin, ay wala namang kaming matamaan. Parang tinataboy lang talaga namin sila. Hindi kami handa. Wala kaming ideya sa kung papaano sumasalang sa ganung uri ng kaguluhan. Ang bira! Ito pala yung mga bisitang sinasabi niya. Papatayin ko mga aswang na ito! Papatayin ko sila! Elias! Huwag kang padalos-dalos! Kalma lang! Baka mamaya ikaw naman ang mapahamak sa gagawin mo. Sandali kaming natigilan. Ang mga aswang naman nakaharap namin ay paikot-ikot lang. Si Mang Putol naman nakatayo na sa gilid. Nanunood na lang sa amin dahil ang kalaban niyang 6 na aswang ay nakabulagta na. Wala ka bang balak na tulungan kami rito? 5 pa to oh. Kaya nyo na yan. Anong kaya? Wala kang sinabi sa amin na may ganitong darating. Hindi kami nakapaganda. May sinabi akong may darating na bisita, di ba? Huwag mo nang kausapin yan. Ituon natin ang atensyon natin sa mga aswang na ito. Kakayanin natin to basta tiwala lang. Mga walang iya kayo, mga salot kayo! Elias! Nagulat kami sa ginawa ni Elias. Tumakbo siya palapit sa 2 aswang. Hindi siya nagdalawang isip na kalabanin ng mga yon. Para siyang sinapian. Naging mabilis ang bawat paghataw niya ng itak. Dahil ayaw namin siyang mapahamak, sinundan na lang namin siya at muling nakipagsabayan. Maya-maya pa, umalis na rin ang 5 aswang. Wala kaming napatay sa kanila, pero ang mahalaga sa amin, walang nasaktan. Uy, anong gagawin mo ron? Hayaan na lang makatakas? Mas magandang maipabatid nila sa amo nila na hindi sila basta-basta makakagawa ng kahit na anong kasamaan dito dahil merong nagbabantay. Sa inis ko, lumapit ako kay Mang Putol at tinawakan ng kwelyo niya. Tinulak ko siya at dinikit sa dingding ng bahay niya. Dahil sa kanya, muntikan na kaming mamatay. Nilagay niya sa panganib ang buhay namin.
Nagawa mo pa talagang tumawa matapos na nangyari sa amin? Biro lang sa iyo na nalagay ang buhay namin sa panganib. Sino ka ba para paglaruan kami? Huminahon ka, pre. Huminahon? Munti ka na tayo mamatay? Paano ako hihinahon? Ikaw naman kasi Manong eh. Bakit mo naman ginawa yun sa amin? Pinampain mo lang ba kami ron sa mga halimaw na yon? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, gusto ko lang magkaroon kayo ng dahilan para paniwalaan nyo ang mga sasabihin ko. Ano ba kasing sasabihin mo, Manong? Ang mga aswang ay nagbabalak na lumusob dito sa baryong ito. At bakit naman sila lulusob dito? Anong meron? Dahil nandito ka, Jules. Ha? Anong pinagsasabi nyo? Ikaw ang nakatakdang tumalo kay Arwan, ang hari ng mga aswang. Ho? Ako? Teka, anong sinasabi nyo dyan? Nagtitinda lang ako ng bagoong. Anong gagawin ko sa aswang? Babatuhin ng garapon? Wala pa nga yung in-order kong garapon. Alam kong naguguluhan ka pa sa mga sandaling ito. Pero ito talaga ang kapalaran mo, iho. Sanggol ka pa lang, nakatakda na ang landas na dapat mong tahakin. Hindi kita maintindihan. Sino ka ba talaga? Ano bang alam mo sa buhay ko? Kung makapagsalita ka, parang kilalang-kilala mo na ako ah. Matagal na kitang nakita at nakilala, Jules. Wala kang maaalala dahil sanggol ka pa nun. Makinig ka. Ikaw ang nakatakdang tatalo sa mga aswang dahil nasa katawan mo ang isang mutya. Inilagay ko yon sa iyo dahil kailangan ng mutya ng bagong katawan na hindi pa nagagamit sa kahit na ano. At ang katawan mo, Jules, busilak ang katawan ng isang sanggol. Inosyente, malinis at walang bahid ng kasamaan. Nilagay ko ang mutya sa katawan mo dahil hindi ko na ito magagamit dahil sa sumpa. Isang sumpa na sobrang tagal ko nang pinagdaraanan. Kailangan mong gamitin ang kalakasan na meron ang mutya para matapos ang kasamaan ng mga aswang. At kapag natalo mo sila, matatahimik na rin ang kaluluwa ko. Di sinasabi mo ngayon na gagamitin mo pala ako sa pansariling interes mo para matanggal kung ano man yung sumpa na pinagsasasabi mo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang magiging kapalit kapag natalo mo na ang aswang. Tungkol ito sa kaligtasan ng mas maraming tao. Yung bagay na makakatalo sa pinuno ng mga aswang ay nasa katawan mo mismo. Walang ibang makakagamit niyan, kundi ikaw lang. Teka, sandali nga. Paano ba kasi napunta yun sa katawan ng kaibigan namin? Kilala ko ang lolo mo, Jules. Sa katunayan, bata pa lang siya ay kilala ko na siya. Ako ang kasakasama niya nung binatilyo pa lang siya. Nang magkapo siya, yun yung panahon na nanahimik na ang mga aswang. Pero hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang laban at panganib. Kaya ang naiisip namin ng lola mo, ilagay sa katawan mo ang mutya para manatili itong buhay. Hindi ko na kasi yun magagamit pa dahil sa sumpa na pinataw sa akin dahil sa isang kasalanan. Alam namin ng iyong lolo na darating ang araw na babalik sila. Na kapag nakapagparami at nakapagpalakas sila ulit ng puwersa, babalik sila para angkinin ang probinsyang ito. Kilala mo lolo ko? At sinasabi mong nagkasundo kayong dalawa? Nakakatakot na yung pinagsasabi mo. Sino ka ba? Tao ka ba talaga? Ikaw yung kasama ni lolo sa larawan nung binatilyo pa siya? Ganyan na ganyan na itsura mo eh. Bakit parang hindi ka naman yata tumanda? Hindi ka ba tao? Siya ay tao rin kagaya natin. Napalingon kami sa likuran nang marinig namin ang tinig ni Aling Lisa. Lumapit siya sa amin habang seryoso ang kanyang mukha. Mas lalo na akong naguluhan. Hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin ko. Ang lala naman itong nangyari. Ano ba mga pasabog ang dala nyo? Aling Lisa, alam mo bang sinasabi niya? Magkakilala kami ng lolo mo. Malalim ang pinagsamahan namin. Pero hindi yun nakikita ng mga tao dahil meron kaming misyon na ginagawa. Kaya kailangan naming umasta na parang hindi makakilala. Si Mang Putol, siya ang gumabay sa amin noon. Naging alalay niya kami mula nung dalagita at binatilyo pa lang kami. Bakit nga hindi raw siya tumatanda? Baka naman aswang din siya. Siya na makakapagsabi niyan sa inyo. Hindi kayo maniniwala kung panahon pa lang ng mga Kastila ay nabubuhay na ako. Sa panahong yon ay may mga nakalaban na kaming mga aswang.
Ako ang unang tagapangalaga ng mutya. Noon pa lang, kalaban na namin ang mga aswang at palagi namin silang nakakasagupa. Notorious ako noon sa pagpatay ng mga nilalang na yon. Talagang kinatatakutan nila ako. Pero nang dahil sa isang pagkakamali, nawala ang mutya sa akin. Ginamit ko ang mutya sa pansariling interes ko. Ginamit ko ito sa mali. Sa paghihiganti, nung panahon na yun kasi, natuklasan ko kung sinong pumatay sa asawa ko. Pinatay ko rin ang taong yon. Dahil doon, kusang lumabas sa katawan ko ang mutya at ang sumpang iniwan niya sa akin. Hindi ako mamamatay hanggat hindi nauubos sa mga aswang dito sa lugar natin. Yun naman pala hindi ka naman pala namatay eh. Bakit kailangan mong pang gamitin tong si Jules? Kahit may tuturing akong immortal, wala naman akong kapangyarihan na maaring makapas lang sa hari ng aswang. Isa lang akong normal na tao na kahit maraming nalalaman, hindi naman yun sasapat para matalo isang malakas na halimaw. Maaring matapatan ko siya sa karanasan, pero hindi normal ang hari ng mga aswang. Kailangan ng kapangyarihan ng mutya para matalo yon. Ganon kalupit ang sumpa ng iniwan sa akin ng mutya. Kaya para matalo mga aswang, kailangan kita, Jules. At para makalis ka sa sumpa, meron kang buhay na sisirain para sa sarili mong kapakanan? Ginawa mo lang ulit? Sabihin na natin para sa sarili ko rin ito, pero hindi natin may kakaila na para din ito sa mga tao. Sa lahat, sa mga kaibigan mo, sa pamangkin mo. Kung yun lang ang natatanging paraan para matalo ang mga aswang, Jules, makapagtulungan ka na. Madali lang sabihin sa'yo yan, Elias, kasi hindi naman ikaw ang gagawa eh. Di sasama ako. Sasama ka rin naman, di ba, Romel? Ha? Bakit ako sasama? Sasama tayo. Sasamahan natin si Jules para matalo ang mga aswang. Hindi. Anong hindi? Malino naman sa iyo mga sinabi nito matandang to. Walang ibang makakatalo sa hari ng aswang kundi ikaw lang. Kasi nasa iyo mutya. Pwede ba, Elias? Huwag mo nga akong pilitin. Akala mo kasi ang dali-dali eh. Meron akong pamangkin na inaalagaan. Hirap na nga ako. Dadagdagan ko pa ng isang mabigat na responsibilidad. Pamangkin ko nga isa lang, hirap na ako eh. Yan pa kayang gusto nyo na sobrang daming taong kailangan kong intindihin. Huwag nga kayo makasarili. Ikaw makasarili ka rin naman eh. Pamangkin mo lang iniisip mo. Pero yung ibang tao, wala kang pakialam kahit na meron kang kayang gawin. Baka ikaw makasarili dito. Kaya ka lang naman gustong-gustong labanan ng mga aswang kasi ang gusto mo, maipagiganti mo ang tatay mong pinaslang nila. Wala ka naman talagang pakialam sa kapakanan ng tao eh. Gusto mo lang talagang bawian ng mga aswang, kaya mo ko gustong pumayag. Yan ba tingin mo sa akin? Sige. Oo, ganun nga ang gusto kong mangyari. At gagamitin kita para makaganti ako sa mga aswang. O ayan, narinig mo na? Masaya ka na ba? Bira naman talaga oh. Hindi naman natin kailangan magkaalabuan eh. Kung hindi kayo sang-ayon sa isa't isa, wag na muna tayo mag-usap. Kapag malamig na ang ulo ninyo, saka nyo ulit to balikan. Pareho na kayong emosyonal eh. Walang mangyayari kung mas paiirarin natin ang init ng ulo natin. Basta kahit na ano mangyari, hindi ako papayag dyan. Malalagay sa panganib ang buhay ng pamangkin ko kapag pinasok ko yan. Ang mabuti pa, ilabas mo sa katawan mo yung sinasabi mong mutya. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagawin nyo. Basta kunin nyo ito. Hindi na yan makukuha. Lalabas lang sa katawan mo yan kapag nagawa mo ng misyon mo. Ano? O baka naman gusto mo akong takutin na baka kapag naging makasarili ako, parusahan din ako ng mutya na to. Baka nakakalimutan mo ha. Kayo ang naglagay nito sa akin at wala akong nagawa dun. Nagdesisyon kayo para sa buhay ko. Sa madaling salita, gusto nyong nakawin ang kapalaran ko. Hindi na ako nagpatuloy pa sa usapan na yon, Kabanong. Nauna na akong umalis. Para kasi sa akin, isang kabastusan sa karapatan ko sa sarili kong buhay ang ginawa nila. Medyo masama rin ang loob ko sa lolo ko. Hindi man lang niya sinabi sa akin noon pa na merong kakaiba sa akin. Kaya pala nung bata pa ako, madalas ding manikip ang dibdib ko. At ngayong nasa tamang edad na ako ay muli ko rin itong nararamdaman. Dito ko na napagtanto na ang mga nararamdaman kong yon ay baka epekto ng mutya sa katawan ko. Pag-uwi ko sa amin, inabutan kong masarap ang tulog ni Daboy. Napabuntong hininga na lang ako at napangiti ng papilit. Sa isip-isip ko, hindi ko kayang malagay ang buhay niya sa kapahamakan.
Siya na lang ang natitirang pamilya para sa akin. Siya lang ang kaisa-isang kadugo na talaga namang pamilyang tingin sa akin kahit nasalat kami sa buhay. Pwede ba akong pumasok? Nasa loob ko na, nagtatanong ka pa. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sinundan dito para kumbinsihin ka. Ang akin lang naman, ayaw kong nag-aaway-away tayo. Pre, ang labo. Sobrang labo. Anong tingin nila sa dapat kong maging reaksyon? Matuwa? Magtatatalon sa saya? Kasi meron ako mabigat ng misyon na dapat gawin? Sanggol pa lang ako nun eh. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagdesisyon sa sarili ko. Naintindihan ko naman ang nararamdaman mo, pre. Wala namang masama sa naging reaksyon mo. Kahit ako rin naman eh. Baka ganyan din ang sabihin ko sa kanila. Pero pre, isa lang ang nasisiguro natin ngayon. Sa mga susunod na araw, pwedeng magbago na ang takbo ng buhay natin. Napabuntong hininga na lang ako. Tama naman si Romel. Dahil sa nangyari sa bakura ni Mang Putol, malamang sa malamang, hindi papayag ang mga nilalang na yun na manatiling tahimik. Gagawa't gagawa sila ng paraan para makaganti. At malaki ang tsansa na madadamay talaga kami. Napahawak na lang ako sa sentido ko. Bigla akong nakaramdam ng sakit ng ulo. Bigla ko na lang naisip na kahit pala anong desisyon ang gawin ko, lalapit at lalapit sa amin ang kapahamakan. Napasarado ang kamao ko. Pakiramdam ko, planado lahat ni Mang Putol ang mga nangyari para mapilitan na rin akong pumayag. Kinaumagahan, magulo pa rin ang utak ko habang nag-aasikaso sa mga bagoong na ibebenta ko. Dumating na kasi ang mga garapon na pinabili ko mula sa bayan. Habang nakatulala ako, pumasok sa bakuran namin si Aling Lisa. Nabalitaan ko na mas maraming bumili sa iyo ngayon ng bagoong, Jules. Yan na ang magandang simula. Nagbago po kasi ako ng timpla, kaya siguro mas nagustuhan na nila ngayon. Kung anong kailangan nyo, sabihin nyo na. Alam ko pong hindi bagong ang pakay nyo sa akin. Hindi kita pipilitin na pumayag, Jules. Nandito lang ako para ikwento sa iyo mga nangyari noon at bakit kailangan naming magdesisyon na sa iyo ilagay ang mutya. Nasabi na niya kagabi. Bakit? May hindi pa ba kayo sinasabi? Meron. Hindi niya gustong sabihin sa iyo dahil ayaw niyang isipin mo na meron kang utang na loob sa kanya. Ano ho? Utang na loob? Paano ako magkakaroon ng utang na loob sa kanya? Tingin mo, nilagay lang nila ang mutya sa katawan mo kasi kailangan kanila. Hindi ganong tao ang lolo mo at si Mang Putol. Nilagay nilang mutya sa katawan mo para mabuhay ka. Hindi ba nasabi sa iyo ng nanay mo na nung isinilang kanya mahina ang puso mo? Ang mutya lang ang tanging paraan para maisalba ka. Kung hindi na ilagay ang mutya sa iyo, baka wala ka na ngayon. Sinasabi niyo ba na dapat ako magpasalamat sa ginawa nila? Hindi. Sinasabi ko ito sa iyo kasi karapatan mong malaman ang katotohanan. At para hindi mo naisipin na ninakawan kanila ng kapalaran. Jules, nasa iyo ang desisyon kung papasukin mo ang laban. Walang pipigil sa iyo kung ano man ang magiging sagot mo. Pero sana mapag-isipan mo pa rin maigi. Yung sinabi ni Mang Putol, totoo ba talaga na hindi siya namamatay? Hindi namamatay sa gutom, sa sakit o kahit na anong karamdaman. Pero maaari siyang mapatay ng hari ng aswang dahil yun ang pinakamalakas. Marami na siyang nasaksihan sa mundong ito. Kabilang na roon ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Iniwan na siya. Namatay na lahat. Siya na lang ang nabubuhay at sa panahong ito, nauna na ang lolo mo. Ako na lang ang natatanging tao na nasa buhay niya. Kung iisipin mo, sobrang daming sakit na ang naramdaman ng puso niya sa tuwing may namamaalam sa kanya. Kaya nga sakaling matapos na ang problema sa mga aswang at mapatawad na siya ng kanyang mutya, baka doon pa lang siya tuluyang makapagpahinga. Alam ko, matagal na niyang gustong mamatay, pero hindi niya magawa-gawa kahit may alam siyang paraan kung papaano. Kasi hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang iwan ang kanyang misyon na matagal nang wala sa kamay niya. Hindi ako nakapagsalita noon, Kabanong. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kahit na narinig ko ang mga yon,
may parte pa rin ng utak ko ang naiinis. Pero sa kabilang banda, lihim akong nagpapasalamat kung hindi rin dahil sa kanila, baka hindi na ako nakarating sa kung ano man ang ginagawa ko ngayon. Isang malalim na paghinga na lang ang nagawa ko. Napasandal ako sa dingding ng bahay namin. Hinawakan naman ako ni Aling Lisa sa balikat at ngumiti ng malapad. Pag-isipan mo na maigi. Hindi ka pinipilit. Pakiramdaman mo lang kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Yun ang susundin mo. Naglakad na siya palabas ng bakuran namin. Tiningnan ko na lang siya papalayo. Maya-maya lang ay biglang dumating na si Daboy na inutusan kong bumili ng mantika. Hindi pa man niya na ibibigay sa akin ng mantika ay inuna na niyang dumaldal. Kuya, narinig ko dun sa usapan na matatanda. Meron daw pong aswang dito sa baryo natin. Totoo ba yun, kuya? Ano ka ba? Hindi ka dapat naniniwala sa mga yun. Chismis lang yun. Ibig sabihin, chismoso din po si Kuya Elias. Narinig ko kasi siya na kausap yung mga tito po niya eh. Sinasabi niya po na meron siyang kinalaban na aswang. Totoo po ba yun? Ay nako, sa halip na yan ang atupagin mo, maligo ka na. At mamaya, matatapos ko na itong mga bagoong. Mailalako na natin. Kumabot na lamang siya sa ulo. Ako naman ay napapailing na lang. Sa isip-isip ko, unti-unti nang nabubuhay ang mga usapin tungkol sa aswang. Mas lalo kong kinakabahan. Pakiramdam ko, malapit na silang maggasik ng kaguluhan sa baryo namin. Makalipas ang ilang minuto, naglako na kami ni Daboy. Sa unang lugar na napuntahan namin ay marami kagad ang bumili. Naubos kagad ang nakalagay sa isang kahon na 15 peraso. Masaya na kami nung mga oras na yon kung hindi lang namin nakausap ang isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki na talaga namang nagdulot ng kilabot sa akin nang hindi ko alam kung bakit. Magandang araw, iho. Maganda binebenta mong bagong? Unang tanong pa lang niya, nakaramdam na akong nang hindi maganda. Unang pagtatama ng mga mata namin, bigla akong kinabahan. Pero sinagot ko pa rin siya. Ito pong isa 70 lang. Tapos itong medyo malaki naman po, 120. Mukhang masarap yan ah. Bibili po ba kayo? May nararamdaman akong kakaiba sa'yo, iho. Kakaiba? Anong ibig niyong sabihin? Ngumiti siya sa akin na nakakaloko. Ang mata niya, para bang nanlilisik. Kahit ang pamangkin kong si Daboy ay nakaramdam na rin ng takot. Nagtago siya sa likuran ko, habang ako naman ay nakatingin lang sa kanya dahil baka meron siyang gawin na hindi maganda. Sinasabi ko na nga ba buhay pa mo siya. Biglang nagbagong anyo ng lalaki. Tanghaling tapat noon pero bigla siyang naging aswang. Napasigaw na lang si Daboy dahil sa takot. Akmang dadakmay na sana niya ako pero buti na lang dumating si Mamputol. Hindi ko alam kung papaano siya bigla na lang sumulpot. Pero isang malaking pasasalamat ko dahil kung wala siya, baka wala na rin kami ni Daboy. Agad siyang nagpakawala ng palaso. Tinamaan ng matandang aswang sa braso. Nang makaramdam ito ng kirot, ay nagdesisyon agad itong umalis. Hindi ba tayo tapos, Putol? Babalikan kita sa tamang gabi. Nagmamadaling tumakbo ang matandang aswang habang kami ng pamangking ko ay napasiksik na lang sa gilid. Nanginginig sa takot ang pamangking ko. Ramdam na ramdam ko ang kaba niya. Ayos lang kayo? Oo, ayos lang po kami. Agad kaming umalis sa lugar na yun. Dinala kami ni Mamputol sa isang kapihan na medyo malayo na roon. Pinainom niya ako ng kape habang gatas naman kay Daboy. Noong mga sandaling yon, kahit na papaano, gumaan na rin ang pakiramdam ko. Nabawasan na rin ang pagkabahala. May kakayahan ng hari ng aswang na malaman kung nakanino ang mutya. Naaamoy at nararamdaman niya kasi ito. Kaya nang makita ka niya, nalaman niya agad na nasa sayo ang mutya. Kuya, totoo po bang aswang yung matanda kanina? Nakakatakot pong itsura niya eh. Huwag ka mag-alala, Daboy. Hindi ko naman kayo pababayaan. Mamputol,
Gaano ba kalakas ang aswang na yon? Kung malakas talaga siya, bakit hindi niya ako kaagad inatake nung una? Bakit natakot siya sa palaso? Kahit tinamaan lang siya ng isa. Dahil hindi ito ang oras kung kailan malakas siya. Kailan? Kapag kabilugan ng buwan? Hindi. Sa 7 araw mula ngayon. Anong meron sa ika-7 araw mula ngayon? Yon ang araw kung kailan mas lumalakas ang kanilang ritual para sa kanilang tinuturing na Panginoon. Meron silang sinasagawang pagpupulong taon-taon. Nag-aalay sila ng kung ano-ano sa kanilang Panginoon. Pinaniniwalaan na sa oras na maging matagumpay ang pag-aalay, kakaibang lakas ang tinataglay nila. Napatunayan ko na ito noon pa. Mas malakas sila sa araw na yon. Kahit tanggapin ko man o hindi ang tungkulin na sinasabi nyo, mukhang wala na rin naman kaming kawala eh. Nasa panganib na ang buhay namin. Pasensya ka na, Jules. Hindi ko ginustong malagay kayo sa alanganin. Alam ko na po ang lahat. Sinabi na sa akin ni Aling Lisa. Alam ko nang ginawa nyo lang yun para mabuhay ako. Pero inaamin ko, kinuha ko rin ang pagkakataong yun para may gumawa ng tungkuling hindi ko magawa. Nagkataon lang na talagang kailangan mong maisalba nun. Pero tatanggapin ko na po. Teka, sigurado ka ba? Opo, sigurado na po ako. Masaya akong malaman niya. Pero ano bang nagpabago sa isipan mo? Tumingin ako sa pamangkin ko, Kabanong. Napaka-inosente na mukha niya. Pero nararamdaman ko pa rin doon ang takot. Nanginginig ang kamay niya. Bagay na mas lalong naging dahilan para harapin kung ano ba talaga ang kapalaran ko. Nakakaya kasi hinusgahan ko kayo sa pagkakaroon ng pansariling interes. Pero ngayon, naintindihan ko na kasi meron din akong sarili. May kailangan akong protektahan. Hindi lang ang mga ito, kundi pati na rin itong pamangkin ko. At hindi ko magagawa ang bagay na yon kung mananatili ako kung ano ako ngayon. Kaya Mamputol, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kung paano ko magagamit ng tamang mutya. Wala ka ng ibang dapat gawin, Jules. Kundi ang tanggapin na ikaw at ang mutya ay iisa. Hinawakan niya ako sa balikat. Sa hindi malamang dahilan, meron akong naramdamang kakaibang enerhiya na dumaloy sa buong katawan ko. Para bang pinanganak ako ulit. Ang linis ng kaisipan ko. Napangiti rin si Mamputol dahil napansin niya ang pagbabago sa akin. Hindi pa tayo nagsisimulang magsanay. Naramdaman mo na kagad. Ihanda mo na sarili mo. Marami akong ituturo sa iyo. At ang gagawin nyo lang ay makinig. Pero paano po itong batang ito? Napag-usapan na namin ni Lisa ang bagay na yan. Kapag nagsimula na tayong kalabanin ng mga aswang, si Lisa ang magbabantay dyan. Wala kang dapat ipag-alala. Maraming pera si Lisa. Kayang-kaya niya magbayad ng mga tauhan para magbantay sa kanila. Maraming pera? Sinasabi niyo bang mayaman siya? Hindi mo kilala si Lisa. Akala mo siguro pangkaraniwang babae lang siya kasi nakatira sa simpleng bahay. Natatawa na lamang si Mamputol. Ako naman ay napapaisip na lang. Napagtanto ko na hindi ko pa pala sila talaga kilala. Matapos ang usapan namin, bumalik kami sa bahay ni Mamputol. Naroon pa rin pala si Ilyas at Romel. Sandali lang kami roon at umalis din kami. Meron kaming pinuntahang lumang bahay. Nakatirik yon sa boundary ng bayan at ng isang baryo na malapit din sa amin. Yung pagkakagawa sa bahay ay parang panahon pa ng Kastila. Sa labas pa lang, mararamdaman na ang kasaysayan ng meron ito. Pagmamay-ari ito ng pamilya ni Lisa. Dito nabuo ang samahan ng mga manunugis na antingero kontra sa mga aswang. Wala pa si Lisa at ang lolo mo, Jules. Nakatirik na ang bahay na ito. Yung angka ni Lisa, sila ang unang nakasama ko sa laban. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti naman silang nawala. Pumanaw ang iba dahil sa sakit. Ang iba dahil sa mga aswang. Grabe!
Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ang tagal nyo nang nabubuhay, Mang Putol. Naabutan mo talaga yung mga Kastila? Oo, naabutan ko. Pero kung iisipin mong masaya ang mamuhay ng matagal, nagkakamali ka. Kung ako papipiliin, sana ay magkaroon ako ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan para hindi ako isinumpa ng mutya. Na sana hindi ako namuhay ng ganito katagal para hindi ko nasaksihan na unti-unti akong iniiwan ng mga tao. Ang mahalaga sa akin, ang pinaka-epekto ng sumpa sa akin, kalungkutan. Kasi hindi ko magawang ipahinga ang puso ko sa lahat ng mga masasamang nangyari sa mundo. Mawawala ba talaga ang sumpa kapag natalo natin ang mga aswang? Yon ang misyon na hindi ko nagawa. Imposibleng magawa ko ng mag-isa. Kapag natapos yon, mawawala ang sumpa. Kaya salamat at nandito kayo. Yung mutya na sinasabi mo, may isip ba yun? Ibig ko sabihin, isinumpa ka talaga ng mutya mutya lang siya? Hindi lang siya basta mutya. Ang mutya ay isang diwa. Ito ay konsepto ng karunungan at kamalayan. Kaya naman, ito rin ay may sariling buhay at sariling pangunawa sa paligid. Isa itong gabay. Maaring anghel, maari ding isang bathala. Pero ang pinakasigurado ko, isa itong kakampi. Kakampi na tinraidor ko, kaya niya ako isinumpa. Kaya ikaw, Jules, huwag kang gagaya sa akin. Gawin mo kung ano ang tama. Kung ano sa tingin mo ang gusto mong mangyari ng mutya. Matanong ko lang, anong klaseng mutya ba yan? Isang mutyang hindi nagpapakilala. Ang mga mutyang walang pagkakakilanlan ay lubang malakas. Lalo na kung nakumbinsi mo siyang ariin siya. Sumunod na kayo sa akin. Ipapakita ko sa inyo ang mga nasa loob at malalaman nyo rin ang kasaysayan na kami mismo ang gumuhit. Pinagtulungan namin buksan ng malaking pinto. Kahit na may kalumaan na rin, matibay pa rin ang bahay. Halatang matitibay na kahoy at marmol ang ginamit sa paggawa nito. Nang nasa loob na kami, nakita namin ang mahahabang patalim na nakasabit sa mga pader. Naroon din ang mga kasuotan na ginamit ng mga kasamahan nila noon. Marami pa siyang pinaliwanag sa amin. Kinwento mga bagay tungkol sa mga aswang. Marami kaming natutunan mula sa kanya. Dahil doon, kahit na papaano ay nagkaroon kami ng ideya kung papaano haharapin ang mga nilalang ngayon. Ang mutya ko naman, sinubukan kong palitawin ang kapangyarihan pero hindi ko magawa kahit na inalalayan pa ako ni Mang Putol. Ayon sa kanya, hindi ko raw kailangang pilitin na palabasin ang kapangyarihan ng mutya dahil kung ako talaga ang pinili nito, magagamit ko ito sa oras ng pangangailangan. Inabot na kami ng gabi noon. Nilinis na kasi namin ang buong bahay dahil doon ang magiging kuta namin sa mga darating na araw. Habang nasa balkonahe ako, lumapit sa akin si Romel at si Elias. Parang ang tanga, huwag mo nga akong itulak. Mag-usap na kasi kayong dalawa. Para kayong mga siraulo eh. Dito lang ako sa baba. Kwentuhan lang kami ni Mang Putol. Agad na umalis na si Romel. Naiwan kaming dalawa ni Elias sa balkonahe. Hindi siya nagsasalita kaya ako na ang sumira ng katahimikan. Yung mga nasabi ko, hindi ko yung intensyon Pasensya ka na. Kilala kita. Alam kong hindi mo naman yung gagawin ng sadya Masyado lang talaga akong emosyonal kahapon. Kaya akala ko, madali lang para sa'yo na tanggapin ang sinasabi ni Mang Putol. Tinanggap ko kasi. Yun lang din ang paraan para maprotektahan ko ang mga taong mahal ko sa buhay. Ang mga tao, kayo ni Romel, at syempre, ang pamangkin ko. Pero pre, natatakot ako Paano kung hindi gumana ang mutya sa oras na kailangan ko siya? Wala akong ganong naiintindihan sa mutya pre pero naniniwala ako na magagamit mo yan. Kailangan mo lang magtiwala sa kanya at samahan mo na rin ng dasal. Tatagan natin Magkasama nating abutin ang hustisya para sa papa mo. Para sa mga tao. Maraming salamat pre. Mababangis ang aswang. Lalo na yung hari nila na nakaharap namin ni Daboy. Ano? Nakaharap nyo na? Anong nangyari?
Nakatakbo eh. Natakot siya kay Mang Putol. Pero ang sabi ni Mang Putol, hindi talaga yun lalaban sa kanya dahil may hinihintay pa silang araw. 6 na araw mula ngayon, mas magiging malakas sila. Kaya asahan na nating mapapalaban talaga tayo. Sabay kaming napabuntong hininga. Aminin ko man o hindi, nag-uumapaw na ang kaba sa kalooban ko. Hindi ko na lang pinahalata dahil ayaw kong magmukhang mahina sa paningin nila. Kinabukasan ng umaga, dumaan si Aling Lisa at ang pamangkin ko. Nagpaalam na sila dahil kailangan na nilang umalis at magpakalayo-layo. Hindi kasi pwedeng manatili sa baryo namin si Daboy, lalo na't maaari din siyang pag-initan ng mga aswang na makakalaban namin. Mga bandang hapon, inihanda na namin ang sarili. Nakaplano kaming pumunta sa kabilang gubat dahil sa natanggap na timbre mula sa kakilala ni Mang Putol. Ayon sa tip, meron silang nakikitang mga kahina-hinalang naninirahan sa isang gubat na malapit sa tuyong ilog. At yun ang pinuntahan namin. Maging alerto kayo sa kahit na anong oras. Ang mga aswang ay tuso. Hindi sila aatake kapag alam nating aatake sila. Aatake sila sa mga sandaling hindi tayo nakahanda. Sa madaling sabi, ang mga aswang ay traidor at patalikod kung lumaban. Yun ang iiwasan natin para maiwasang may malaga sa ating samahan. Sigurado ka bang kakayanin natin sila 4 lang tayo? Kakayanin natin. Ang mga aswang na aatakihin natin ngayon ay mga pangkaraniwan lang. Kailangan lang natin silang tugisin dahil malapit sila sa isang baryo. Mapanganib pa rin sila kahit hindi sila literal na naghahalimaw kapag nagalit. Huminga ako ng malalim. Nanlalamig ang palad ko dahil doon. Mas lalo kong kinabahan nang makita na namin ang ilang kabahayan malapit sa ilog. Ayon kay Mang Putol, ang mga kabahayang yon ay ang mismong tinitiran daw ng mga aswang. Nakumpirma ko yun nang maramdaman kong parang may nagbabago sa katawan ko. Anong problema, Jules? Naninikip na naman ba dibdib mo? Hindi na, pero parang ang gaan ng katawan ko. Ang mutya. Nagkakaroon siya ng reaksyon dahil nararamdaman niyang palapit na tayo sa mga aswang. Ihandaan niyo ang inyong sarili. Naglakad na kami palapit doon. Tumingin kami ng ilang metro lang ang layo. Pinagmasdan na muna namin ang 3 bahay na naroon. Sandali kaming nag-obserba. Nang makita naming merong lumabas na lalaki sa isang bahay, parang nagwawala ng mutya na nasa loob ng aking katawan. Nararamdaman ko na parang gustong-gusto ko ng kumilos ng kamay ko para atakihin ang mga yon. Ihandaan niyo ang mga palasot, pana, pati ang itak. Pagbilang ko ng 3, lalabas tayo at lalapit. 1, 2, 3. Nauna si Mang Putol. Sumunod naman si Romel at Elias. Agad nilang pinaulanan ng palaso ang kabahayan. Nakailag naman ng mga aswang na naroon. Ang bibilis nilang gumapang, habang ako, hawak-hawak ko pa rin ang itak na dala ko. Hindi ako makagalaw dahil sa pagkabahala at kaba. Jules, focus! Kailangan mong lagpasan niyang nararamdaman mo. Tama, focus lang! Umiling-iling ako. Noong mga sandaling yon, parang nabuhay na sa kalooban ko ang kakaibang tapang at lakas. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bumilis ang takbo ko papalapit sa isang aswang. Inagupit ko siya ng malakas at tinamaan sa leeg. Napatingin pa ako sa mga palad ko. Hindi ako makapaniwalang magagawa ko yun. Pero may kakaibang sayang dulot yon para sa akin. Parang nasabik ako sa mga nangyayari. Naglahong parang bula ang kaba. Napalitan ito ng tapang. Samahan natin si Jules, dali! Sabay-sabay na kami nakipagbakbakan sa mga aswang. Nasa gitna kami ng kanilang baryo. Habang ang mga nilalang naman ay hindi magkandaugaga sa kakagapang. Palipat-lipat sila ng pwesto, wag lang matamaan ng mga palaso. Mga salot kayo, pwes! Ang dami pa rin nila. Mauubos ba itong mga to? Focus lang. Mang Putol, nararamdaman ko na ang kapangyarihan ng mutya. Sobrang lakas. Hindi maganda kung ganon. Tapusin na natin ito. Nagpatuloy kami sa pakikipaglaban. Bawat aswang na matatamaan ko, mas lalo kong ginaganahan. Hindi ko na rin nga napansin na puro dugo na pala ang kamay ko.
Makalipas lang ang halos kalahating oras, patay na ang mga aswang. Kami naman ay kumpleto na rin. May mga sugat kaming tinamo pero hindi naman ito malala. Ay, ganito pala ang pakiramdam ng pakikipagpatayan sa mga salot na aswang. Binabati ko kayong tatlo. Ito ang unang tagumpay natin kontra sa mga aswang. Anong gagawin natin sa mga bangkay na yan? Bakit kailangan pa nating isalansan? Susunugin natin para wala na silang pagkakataon na paglamayan ito. Teka, parang nangihina ako. Bigla na lang akong bumagsak. Pakiramdam ko na bigla ang katawan ko dahil sa paggamit ko sa kapangyarihan ng mutya. Anong nangyari sa kanya? Mainit siya. Mukhang napasobra ka ng gamit sa mutya. Normal lang ito, kaya huwag ka mag-alala, Jules. Aalis na sana kami nang biglang may marinig pa kaming kaluskos mula sa gilid. Ang kaluskos na yun ay hindi pangkaraniwan. Malalakas ang kaluskos at parang nagmamadali. Maya-maya pa, nagulat na lang kami nang biglang may lumabas na babae mula sa gilid. Muntikan na nitong madali si Mang Putol. Mabuti na lang at malakas ang pakiramdam niya. Nakailag si Mang Putol at agad namang dumistansya ang babae. Nakita tayong muli, Mang Putol. Sino siya? Si Ivana, ang anak ni Arwan na hari ng mga aswang. Itong babae itong kasalukuyang tinuturing na prinsesa. Hindi ko alam kung bakit siya pinadala rito ng tatay niya. Ang pagkakaalam ko, hindi nila hinahayaang lumaban ng prinsesa. Kaba, Mang Putol? Isa lang naman ang kasagutan sa tanong mo. May sarili akong desisyon sa buhay. Kaya ngayon, ako na mismo ang liligpit sa'yo. Naalala mo nung unang beses na nagkaharap tayo? Munti ka muna akong mapatay. Yun ang mga panahong meron ka pang mutya. Pero ngayon, wala na, di ba? Wala na ako mutya pero hindi ibig sabihin kakayanin mo na ako. Masyado ko pang ngunguyaing damo para matalo mo ako sa laban ni Ivana. Tingnan na lang natin kung pareho pa rin ako ng dati. Mang Putol, anong klaseng aswang isang yan? Isang kubot. Aswang na may kakayahang gamitin ng buhok para gawing sandata sa laban sa mga makakalaban niya. Mag-iingat kayo! Hoy babae, inaakala mo matatakot kami sa'yo? Manahimik! Managinip ka na lang ng gising! Sige naman. Bakit ka bumoboses ay mukhang nangihina ka naman dyan? Usapan lang ito ng malalakas. Manahimik ka! Nagulat sila nang makitang kinayo ko makatayo kahit na hirap ako. Pumikit ako sandali. Dinama ko ang mutya. Wala pang 10 segundo, nakaramdam na ako ulit ang paglakas ng katawan ko. Para akong pinanganak ulit. Nawiwirdohan man ako sa nararamdaman ko. Parang nagpapasalamat na lang ako dahil kahit papaano, matutulungan ko ang mga kasama ko laban kontra sa babaeng aswang. Ako na ang bago nagmamay-ari ng mutya, hindi na si Mang Putol. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Babae ka. Wala akong pakialam kung malakas ka. Hindi kita uurungan. Ikaw ang bagong may-ari ng mutya? Di ba nasabi sa'yo ng tatay mong duwag? Kung ikaw ang bagong may-ari, di mas ganda. Kapag napatay kita, matutuwa si ama sa akin. Bumangit na ang mukha ng babaeng aswang. Naging puti ang mukha at kumulubot. Kusa namang gumalaw ang buhok niya. Humaba ito at lumutang-lutang pa sa ere. Nung una, nagulat pa kami sa nakita namin. Pero maya-maya lang, bigla na lang umatake ang babaeng aswang. Pumunta sa amin ng mahabang buhok. Pilit kaming hinuhuli, pero agad kong hinataw ng malakas ang buhok ng aswang. Napasigaw ang babae. Sinundan ko pa ang ginawa ko, pero tumutubo lang ulit ang buhok. Alam mo ka mong sirain ang buhok ko? Sa akin! Pinagtititiran nila ng palaso si Ivana. Wala itong sinayang na sandali. Nagpakita agad ng pagiging maliksi. Na kahit ako, nahihirapan siyang sundan. Nung mga sandaling yon, ay inakala naming si Ivana na lang ang makakalaban namin. Pero laking gulat namin nang meron pang dumating na mga aswang. Walang ya, meron na namang mga bago. Mas mukhang mababangis kumpara sa kanina. George, ikaw na ang bahala kay Ivana. Kami na ang bahala rito sa mga aswang na ito. Huwag ka mag-alala, Mang Putol. Gagawin ko makakaya ko para matalo siya. Nang makita kong papalis na si Ivana, ginamit ko ang aking kapangyarihan ng mutya para makatakbo ako ng hindi normal ang bilis. Naharangan ko siya sa dadaanan niya at nahawakan ko pa siya sa leeg. Itinaas ko sa ere,
Kamang itatara ko na sanang itak sa tiyan nang bigla siyang makawala. Kinalmot niya ako sa braso. Tinamaan naman ako at nakaramdam ako ng kakaibang kirot. Pero agad din naman akong nakarecover. Hindi ko masyadong inintindi yun. Hindi na kita patatakasin ngayon. Nagkamali ka na kinalaban mo, Otoy. Akala mo siguro porque anak lang ako ng pinunong aswang, matatalo mo kaagad ako? Nakakalimutan mo. Wala akong pakialam. Pinukul ko ang itak sa kinaroroonan niya, pero sinalo lang niya yon ng mga buhok niya at itinapon sa gilid. Kamao na lamang ang nagagamit ko noon, kaya naman pumikit ako sandali. Naramdaman ko na lang na parang naipon na ang enerhiya ng mutya sa magkabila kong kamao. Napalunok ako ng laway dahil sa kaba, pero may kakaiba ring pananabik akong naramdaman. Sinuntok ko si Ivana nang makakuha ko ng tamang pagkakataon. Sa lakas ng suntok ko, tumilapon siya sa gilid. Tumama pa ang ulo niya sa katawan ng puno. Dumugo ang noo niya, pero parang wala lang nangyari dahil agad namang siyang nakabangon. Nilabas na niya ang mahaba niyang pangil at ang mahaba niya ring buhok ay tila lumulutang na rin sa hangin. Anong akala mo? Matatalo mo ako sa ganyan? Masyado ka pang bata sa paningin ko. Gumapang ang buhok niya papunta sa kinatatayuan ko. Pumulupot yon sa braso ko. Pero dahil sa pambihirang lakas na tinataglay ko, hinila ko siya gamit ang buhok niya. Napasigaw pa siya sa sobrang sakit. Kaya naman, hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Nang makalapit na siya sa akin, sinuntok ko naman siya sa muka. Tinamaan ko siya sa ilong. At sa pagkakataong ito, nakaramdam na siya ng pagkahilo. Basag ang ilong niya. Literal na durog. Dahil doon ay inalis na niya ang buhok niya sa braso ko at sa daling dumistansya. Sinira mo ang ilong ko! Sinira mo! Hindi lang yan ang masisira sa iyo kapag lumabang ka pa. Bakit? Anong gusto mo? Sumuko ako? Iba ka na yata, bata! Hindi ako bata! Tumalon ako ng mataas palapit sa kanya. Nang tangkain ko siyang suntukin ulit, ay nakailag na siya. Mabilis siyang nagpunta sa likuran ko. Nakakuha siya ng pagkakataon para patamaan ako ng kanyang kalmot. Dahil doon, mas nagkaroon siya ng lakas ng loob para atakihin ako ng atakihin. Pero hindi ko hinayaang magpatuloy yun. Naramdaman ko na lang ang kakaibang lakas sa kalooban ko. Mabilis ko siyang inilagan. Hinawakan ko ang mahaba niyang buhok at pinulupot ko sa sarili niyang katawan. Nang hindi na siya makagalaw, sinuntok ko siya ng malakas sa dibdib. Bumulagta siya. Akala ko'y hindi na siya makakabangon pero nakatayo pa rin siya. Gegewang-gewang. Dumudura na rin siya ng dugo. Bago pa siya makagawa ng kahit na anong pag-atake, nilapitan ko siya ulit. Sinuntok ulit siya ng malakas sa muka. Tumilapon na naman siya. Tatapusin ko na sana ang labang yon pero may ibang aswang na dumating. Pinalibutan nila ako. At kahit na mag-isa lang ako ron, wala na akong nararamdaman na kahit anong takot. Buong-buo ang kalooban ko. Epal kayo ngayon kasi alam niyong mamamatay ng amo niyong babae. Sige, pagbibigyan ko kayo. Sandali ko pang tiningnan si Ivana sa gilid. Nahihirapan na siyang makabangon, kaya kampante ako noon na hindi niya ako magagawang takasan. Umatake naman ang mga aswang. Sabay-sabay, pinagtulungan nila ako. Pero napansin ko na parang wala naman silang balak na makipagpatayan sa akin. Sinasayang lang nila ang oras ko para makaalis ang babaeng aswang. Mabuti na lang, natapos na nila mamputol ang pakikipaglaban nila sa mga aswang nakaharap nila. Dumating sila kaya nagkaroon na ako ng pagkakataon na habulin si Ivana. Sige na, sundan mo ng babaeng yan baka makatakas pa. Maraming salamat. Gamit ang kapangyarihan ng mutya, tumalon ako ulit ng mataas. Napalundag-lundag ako sa mga puno para habulin si Ivana. Nabutan ko siya sa ilog na tuyo. Kung inaakala mo makakatakas ka, nagkakamali ka. Wisit ka talagang lalaki ka. Nagugulat ka ba dahil hindi mo inakalang kakayanin kitang labanan? Sabi ni Mamputol, ako raw ang itinakda, kaya humanda ka ngayon. Kasi ito ng huling gabi para sa kagaya mo. Tingin mo kung papatayin mo ako magiging magandang resulta nito?
Kapag ako namatay, kailangan nyo nang ihanda ang sarili nyo sa galit ng ama ko. Mabagsik, mabangis ang ama ko, lalo na sa araw ng aming pagriritual. Hindi ako natatakot sa ama mo. At kahit na maging 5 pa ang tatay mo, hindi ko siya uurungan. Ganyan talagang sasabihin ng mga baguhan na akala mo marami nang napatunayan. Hindi mo siya kakayanin. Kasi kung hindi nga kinaya ni Mang Putol ng marami ng karanasan, ikaw pa kaya na bagong usbong pa lang? Ha? Tama na! Pinutol ko ang nakalaylay na sanga ng puno. Lumapit kagad ako sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Itinara ko na ang sanga sa dibdib niya. Naglawa ang dugo sa bibig niya at makailang beses pa siyang naubo. Hindi pa ako nakontento. Mas lalo ko pang binaon ang pagkakatarak ng sanga. Hindi ka na makakapagsumbong dahil mauna ka na sa ama mo. Isa lang ito sa mga kabayaran dahil sa mga buhay na kinuha nyo. Hinugot ko ang sanga. Agad naman siyang bumagsak sa lapag. Sandaling nangisay at kalaunan, tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga. Napabuntong hininga na lang ako para akong natanggalan ng tinik sa lalamunan. Pagdating nila Mang Putol, saka ko lang naramdaman ang pagod. Uminit na naman ang katawan ko. Nakaramdam din ako ng pagkahilo. Pre, ayos ka lang? Uy! Nahihilo ako. Ang bigat ng pakiramdam ko. Mang Putol, ganito ba talaga to? Agaya nga ng sinabi ko kanina, normal lang sa kanya dahil ngayon lang unang beses na nagamit niya ang kapangyarihan ng mutya. Ang mabuti pa, akayin niyo na siya. Lisanin na natin ang lugar na ito dahil nagawa na natin ang dapat nating gawin. Naubos namin ang mga aswang sa lugar na yon, Kabanong. May kaligayahan akong naramdaman dahil yun ang unang tagumpay namin kontra sa mga aswang. Habang naglalakbay kami pabalik, nawalan na ako ng malay. Pag-uwi namin, ang taas na ng lagnat ko. Naririnig ko pa ang 2 kong kaibigan na natataranta, habang si Mang Putol naman ay kalmado lang. Nang magkaroon ako ng malay, pawis na pawis ako. Mababa na rin ang temperatura ng katawan ko. Hindi na rin mabigat ang aking pakiramdam. Ano pre? Ayos ka lang? Hindi ka naman mamamatay, di ba? Pinagsasasabi nyo. Bakit naman ako mamamatay? Tumirik ang mata mo kanina eh. Gusto ko na nga sana naming itakbo sa ospital pero ang sabi ni Mang Putol, normal lang daw yun. Hindi ko nga alam kung paanong naging normal yung ganun eh. Nakakatakot kaya? Nangyari na rin yan sa akin nung unang beses kong magamit ang kapangyarihan ng mutya. At sabi nila, kapag dinanas mo ang ganyang kataas na lagnat, ang ibig sabihin lang nun, nagsumiksik na talaga sa katauhan mo ang mutya. Magandang bagay ba yun? Oo, ibig sabihin nun, talagang bagay na bagay ang mutya sa katawan mo. Ano nang susunod natin gagawin? Bumakas sa mukha ni Mang Putol ang pagiging seryoso. Nararamdaman ko rin sa kanya ang pagkabahala. Kailangan natin paghandaan ang pagiganti ni Arwan. May ilang araw pa tayo para ihanda ang sarili natin sa maaaring pagdating niya. Bakit hindi na lang kaya natin puntahan sa lungga niya? Oo nga, unahan na natin habang di pa siya lumalakas. Ang problema, walang nakakaalam kung nasaan siya. Kahit ang mismong lungga nila na natiling lihim. Kaya wala tayong ibang magagawa. Kung lalakas si Arwan sa araw na yon, dapat mas malakas na rin tayo. Lalong-lalo ka na, Jules. Napalunok na lang ako ng laway dahil sa kaba. Pero hindi naman ako nakaramdam na kahit na anong takot. Ang kinabahala ko lang ay ang kapakanan ng 2 kong kaibigan. Kung ako lang kasi ang tatanungin, hindi ko sila isasama sa laban. Pero alam kong malabo mangyari yon. Hindi sila papayag na wala silang gagawin. Huminga na lang ako ng malalim. Napapikit na lang ako sandali. Kinaumagahan, maganda-ganda ang pakiramdam ko. Nakakagalaw na rin ako na maayos. Medyo makirot lang ang iba kong sugat pero nagkaroon na rin ng magandang progreso. Oh, siya ka pupunta, Jules. Kailangan ko lang bumalik sa bahay namin. Ngayon ang pinangako kong araw na ibibigay ko ang mga bagoong na ginawa ko sa mga customers eh. Hindi ko pwedeng ipagpaliban dahil mga nakabayad na sila. Kung ganon, edi sasamahan na kita. Ay, hindi na po.
Magpahinga na lang kayo. Sila Elias na lang po ang isasama ko. Nagpapahinga na sila. Ayos lang naman ako. Isa pa, mas kailangan kitang bantayan ngayon dahil sa banta ng mga aswang. Napatango na lang ako sa kanya. Meron din naman siyang punto. Mas mainam na mag-ingat ako sa mga galaw ko. Dahil kapag ako ang namatay, mahihirapan na silang talunin ng mga aswang. Pagdating namin sa baryo, narinig na kaagad namin ang usap-usapan. Ayon sa mga tsismosa, marami-rami na ang mga tao nakakakita sa mga aswang. Nasundan na rin ang biktima nila, kaya naman nababalot na ng takot ang aming lugar. Kailan ka pa natutong gumawa ng ganito kasarap na bagoong? Sarap ah! Nung bata pa po ako, tinuruan ako ni Lolo. Sabi ko na eh. Kaya pala pamilyar ang lasa nito. Alam mo kung bakit? Kasi itong bagoong ang lagi namin pinapare sa hilaw na mangga. Masarap talaga gumawa ng bagoong ang lolo mo. Nakakamiss na nga ang taong yun eh. Loko-loko rin yun eh. Nung binatilyo kami, biruin mo, tuwing nagkikita kami, palaging may pasa sa muka. Nakikipagbasag ulo pala sa eskwelahan. Natawa na lang ako sa sinabi ni Mamputol, pero natigilan kami sa pag-uusap nang meron kaming makasalubong na matanda. Namukaan ko siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang pinuno ng mga aswang. Nakangiti siya na magkatinginan kami. Agad naman kaming bumunot ng sandata sa pagnanais na patayin na siya sa mismong kinatatayuan niya. Pero madali siyang nakatungtong sa poste ng ilaw. Lahat ng mga taong dumaraan napatingin sa kanya. Karamihan ay natakot at nagsitakbuhan. Bumaba ka dyan, Arwan! Huwag kang takot! Tapusin na natin to! Hindi ako nagpunta rito para makipaglaban sa inyo. Hindi ako tanga, Putol! Alam kong hindi ako mananalo sa binatang kasama mo kung ngayon ko siya lalabanan. Kung ganon, anong pakay mo rito kung wala kang balak na makipagtapatan sa amin? Meron lang akong ginawa. Isang bagay na makakatulong sa mga plano ko. Binawasan ko lang naman ng mga taong maaaring maging kakampi ninyo. Anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Bakit hindi nyo nalang alamin? Walang hiya ka talaga, Arwan! Putol! Alam kong pagod ka dahil ang tagal mo nang nabubuhay. Nasaksihan mo lahat ng masasamang nangyayari. Ilang beses ka nang nasaktan dahil iniwan ka ng mga tao sa paligid mo. Kasi lahat sila namatay na. Habang ikaw, nandirito ka pa rin. Ngayon, saksihan mo ulit ang mga nangyayari. Maraming buhay ang mawawala lang dahil ulit sa'yo. Tumalo na ng malayo si Arwan. Hindi na namin siya hinabol pa. Maya-maya pa, narinig na lang namin ang mga sigawan ng mga tao. Meron silang nakitang bangkay sa barangay. Pagdating namin doon, nakita namin ang mga tanod na nakahandusay na. 2 kagawad lang ang nakaligtas. Pero ang kapitan namin, pinatay ni Arwan. Lasog-lasog ang katawan. Sobrang brutal. Nakalabas na ang laman loob dahil sa sobrang malala ng mga hiwa nito sa tiyan at dibdib. Pero hindi pa rin nagtatapos ang lahat. Dahil bukod sa mga nasa barangay, dinali rin ni Arwan ng ilang albularyo sa baryo kahit na wala namang alam ang mga yon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit mga manghihilot ay dinamay niya rin. Dahil sa nangyari, mas nagkaroon kami ng dahilan para mas paghandaan ang pagdating ng mga aswang. Hindi na namin sinayang ang pagkakataon. Sinimulan na rin namin ang pag-iensayo. Puspusan ang pagsasanay na ginawa namin. At habang ginagawa namin yon, unti-unti na rin tinipon ni Mamputol ang lahat ng mga kakilala niya. Lahat ng mga taong natulungan niya noon ay makikipagkaisa para puksain ang mga aswang. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating na rin ang araw na pinaghahandaan namin. Noong mga sandaling yon, ramdam naming kayang-kaya na nga namin makipagsabayan. Bumalik kami sa baryo. Tumambay kami sa bahay ko. Doon kami nakiramdam at naghintay sa inaasahan naming pag-atake ng mga aswang. Makalipas nga lang ng ilang minuto, naramdaman ko na ang kanilang presensya. Agad na inabisuhan ni Mamputol ang mga kasamahan namin na nakapalibot na rin sa baryo. Hindi nagtagal, nagsimula ng kaguluhan.
ang mga tao na natili lang sa loob ng kanilang bahay dahil alam nilang sa gabing yon, dadanak talaga ang dugo sa lupaing aming sinilangan. Nagsisimula na ang gulo. Kung ano man ang mangyayari sa atin ngayong gabi, tatandaan nyo na ginagawa natin to para sa kabutihan at sa kapayapaan. Mga pre, pakiusap. Ingatan nyo ang mga sarili nyo ha. Tayo na! Lumabas kami ng bahay dala ang mga sandata namin. Hindi nagtagal ay nagkipagsagupaan na rin kami sa mga aswang. Sa unang minuto pa lang ng labanan, kitang-kita namin ang kalamangan ng mga kalaban. Mas mabibilis sila kung ikukumpara sa mga aswang na una na naming nakalaban. Pero walang sumusuko. Walang pinanghinaan ng loob. Lahat kami ganado. Jules, hanapin mo ang pinuno nila. Ikaw ang tatapat sa kanya. Gawin mo ang lahat para hindi siya makasali rito sa labanan na ito. Dalhin mo siya sa ibang lugar. Hindi na ako nagsayang ng oras. Ginamit ko na ang kapangyarihan ng mutya para alamin ang kinaroroonan ni Arwan. Wala pang isang minuto, nalaman ko na kung nasaan siya. Mabilis akong tumakbo papunta sa taniman ng mais. Sa malawak na kapatagan. Nakita ko siyang nakatayo. Nakatingin sa itaas. At kahit na wala siyang ginagawa, nararamdaman ko na ang nag-uumapaw niyang presensya. Eto na! Eto na ang itinakdang oras para bawiin ko kung ano man ang samin at burahin ang mga haharang sa aming layunin. Walang inyo. Kahit na kailan, hindi naging sa inyong lugar na ito. Wala ka pang alam sa kasaysayan, iho. Kaya maiintindihan ko kung bakit ganyan ang sinasabi mo. Pero, para mas maintindihan mo, kailangan mo munang maranasang masaktan. Agad na nagbago ang anyo ni Arwan. Hindi ko na namalayan na nasa harapan ko na pala siya. Sobrang bilis. Parang kasing bilis ng hangin. Dinakma niya ang mukha ko at saka sinuntok ng malakas sa sikmura. Napasuka kagad ako ng dugo. Sa isang suntok lang, parang nayanig na ang buong pagkatao ko. Tumilapon ako. Kahit nakatayo ako kagad, naramdaman ko naman ang epekto ng suntok niya. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaisipan ko. Maraha si Arwan. Hindi siya masyadong dumadaldal. Parang nakatuon lang siya kung paano niya ako pahirapan. Ilang beses na niya akong pinagsisisipa, pinagsususuntok, pinagkakakalmot. Parang wala siyang balak na tapusin kagad ako. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko! Hinawakan niya ako sa balikat at pinisil niya ng madiin. Kakaiba talaga ang lakas niya noong mga oras na yon, kabanong. Hindi normal. Kaya naman unti-unti na rin akong pinanghihinaan ng loob. Ang unang pumasok sa isipan ko, baka hindi talaga ako ang tagapangalaga ng mutya. Nangihina na ang tuhod ko. Lumalabo na ang paningin ko. Kapag tinitingnan ko si Arwan, hindi ko maiwasang hindi magduda sa sarili ko. Ayan nga, pagdudahan mo ang sarili mo. Isipin mong hindi mo ako kaya para lalo kang manghina. Salamat. Salamat? Anong salamat pinagsasasabi mo? Salamat kasi pinaalala mo sa akin na dapat hindi ako panghinaan ng loob. Sa mga sandaling yon, para akong nagising sa katotohanan. Isang malaking pagmulat sa kaisipan ko ang sinabi ni Arwan. Kaya naman naibalik ko ang focus ko sa laban. Inalis ko sa isipan ko ang mga negatibong sinasabi niya. Maya-maya pa, agad na rin akong tumayo. Malakas ulit ang katawan ko. Dahil sa mutya na muling nabuhay sa aking katawan. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Akala niya kasi ay magagawa na niya akong paslangin. Muli siyang umatake pero hindi na niya ako tinanggap. Parang simbilis ako ng hangin na makalapit ako sa kanya. Hindi na ako nagsayang ng sandali. Binigyan ko siya ng malakas na suntok sa kanyang sikmura. Nang mapansin kong nanghina siya, wala na akong sinayang na pagkakataon. Dinukot ko na ang punyal sa tagiliran ko. Nabase kay Mamputol, ang punyal na yon ang makakapaslang sa kanya. Itinara ko kagad yon sa kaliwang dibdib niya. Nang mapansin kong malakas-lakas pa siya ay sinundan ko pa ng maraming saksak. Papanong? Napagtanto ko na ang pagdududa sa sarili
ang siyang magpapahina sa kaisipan at moral ng isang tao. Kaya naman, maraming salamat ha. Pasalamatan mo rin ang sarili mo dahil ikaw mismo ang gumawa ng paraan para mamatay ka. Magsasalita pa sana siya pero umubo na siya ng maraming dugo. Hanggang sa tumirik na ang mga mata niya at tuluyang nang nalagutan ng hininga. Nang masiguro kong patay na si Arwan, binalikan ko na ang mga kasama ko at tinulungan silang ubusin ng mga aswang. Nang gabing yon ay nakamit namin ang tagumpay. Naubos namin ang mga kalaban at sa mga sumunod na araw, sinuyod naman namin ang kagubatan para hanapin ang kanilang lungga. Natagpuan naman namin ang mga yon at isa-isa namin silang nilagas. At dahil doon, naibalik na rin namin ang kapayapaan sa aming lugar. Pare! Tara, sumama ka sa amin! Bakit? Meron na naman bang aswang? Hindi, wala. Sumama ka sa amin. Si Mamputol kasi. O bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Basta, sumama ka na, dali! Hindi lang nila ako papunta sa bahay ni Mamputol. Pagdating namin doon, ay dinatnan na namin si Aling Lisa na nakagilid sa papag. Si Mamputol naman ay nakahiga at hinang-hina. Nagulat ako kasi noon bago ang araw na yon ay nakakalakad pa siya. Pero biglang bumagsak ang katawan niya. Mamputol, anong nangyari? Bakit ka nagkaganito? Dahil ito na ang tamang panahon para mamahinga, Jules. Nawala na ang sumpa. Ibig lang nitong sabihin, mawawala na rin ako. Dahil kung tutuusin, matagal na dapat akong wala sa mundong ito. Ang sabi mo, mawawala lang ang sumpa. Wala kang sinabing pati ikaw mawawala. Konektado sa buhay ko ang sumpa. Kaya mawawala rin talaga ako. Isa pa, gusto ko nang mamahinga. Natapos ko na ang misyon ko sa mundong ito at hinihintay na rin ako ng mga mahal ko sa buhay. Jules, sa inyong tatlo at sa iyo na rin, Lisa, maraming salamat sa ginawa ninyo. Binigay niyo sa akin ang pagkakataon na maranasan muli na maging normal. At ngayon, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Masaya akong nakilala ko kayo. Nung mga sandaling yon, ay hindi ko na napigilang hindi maiyak, Abanong. Kahit na kailan lang namin siya nakilala, may halaga na rin siya sa amin. Makalipas lang ang ilang minuto, tuluyan nang namahinga si Mamputol. Nakangiti pa nga siya, na parabang ang pagkawala niya ang pinakamagandang regalo para sa kanya. Makalipas ang ilang taon, unti-unti nang gumanda ang buhay namin ng pamangking ko. Lumago ang negosyo kong bagoong. Nagkaroon ako ng maraming tindahan sa iba't ibang panig ng probinsya. At syempre, kasama ko si Aling Lisa at ang dalawa kong kaibigan sa tagumpay. Ang mutya naman, nanatili pa rin naman siya sa katawan ko, pero nanahimik siya sa akin. Ang sabi ni Aling Lisa, mabubuhay lang ito ulit sa oras na magkaroon ulit ng kalaban na gaya ng aswang. Sa ngayon, maayos na ang buhay namin ni Daboy, Kabanong. Wala ng aswang at tinatamasa na namin ang kapayapaan na aming nakamtan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa mga sumubaybay hanggang sa parting ito. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Muli, ako po si Jules. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Wakas.